Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Lihim na, pinalitan ng biyenan ko, ang aking gamot, pampakapit ng gamot, pampalaglag. Natuklasan ko ito, ngunit nagkunwari akong walang alam, at palihim na gumawa ng isang hakbang na ikinagimbal ng buong pamilya. Inaanyayahan ko kayong basahin ang aking kwento. Isang matinis na tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng hapon. Kasunod ng pagkabasag na iyon ay ang isang mabigat na kalabog sa ibabaw ng marmol na sahig sa sala. Nakatayo ako sa kusina. Hawak pa rin ang basahan na ipinampupunas ko sa gilid ng estante. Ang bawat galaw ko ay tila huminto ng isang kumpas. Ang mangkok ng ginataang bilo-bilo na may langka na maingat kong sinalin kanina ay siguradong nakakalat na ngayon sa sahig kasama ang namimilipit na katawan ng aking biyenan. Ang malapot at matamis na sarsa ng ginataan na humahalimuyak sa amoy ng mamahaling langka, ay humalo ngayon sa mga matutulis na basag ng porselana na lumikha ng isang magulong eksena. Isang matinis at punong-puno ng sakit na tili ang umalingaw-ngaw. Diyos ko po, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan niyo ako. Diyos ko, ang bata sa sinapupunan ko. Ang boses ng biyenan ko ay garalgal, isinisigaw ang bawat salita ng malinaw at walang patid. Nagpagulong-gulong siya sa malagkit na ginataan sa sahig. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Ang kanyang mukha, na kadalasan ay mapula-pula at maingat na minimake-upan, ngayon ay kasing putla ng bangkay. Ang malalaking butil ng pawis na kasing laki ng buto ng monggo ay tumutulo mula sa kanyang noo, dumidikit sa mga hibla ng buhok, nakahinga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakadilat at nakatingin sa kisame, habang walang tigil ang bibig sa pagsigaw ng pangalan ng kanyang anak at asawa sa pinakamalakas na boses na kaya niya. Mula sa kwarto sa ground floor, padabog na binuksan ng biyenan kong lalaki ang pinto at nagmamadaling lumabas. Suot niya ang kanyang puruntong na salawal at gusot na sando, bakas ang labis na gulat sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa, ang mga kamay ay nanginginig, at hindi malaman kung paano aalalayan ang biyenan ko sa tamang posisyon. Ang magaspang niyang kamay ay nanginginig na dumampi sa balikat nito, ngunit agad din niyang binawi dahil sa takot na mas lalo itong masaktan. Elena, anong nangyayari sa'yo? Kanina lang nanonood ka pa ng teleserye ng maayos Saan ang masakit? Sabihin mo sa akin. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Baka pagtawanan tayo ng mga kapitbahay. Si Carlos, ang asawa ko, ay patakburing bumaba mula sa ikalawang palapag. Iniwan niya ang nilalaro niyang Mobile Legends, itinapon ang cellphone kung saan sa hagdan ng kahoy, at nang makita ang ina na nakahandusay sa sahig na putlang-putla, sa sobrang pagmamadali, ay natisod siya sa paa ng sofa, nadapa, at gumapang palapit. Lumuhod siya sa sahig, at nagsimula na ring pagpawisan ang kanyang noo. Ma, anong nangyari sa'yo? Pa, na high blood ba si mama o na stroke? Kuhanin mo agad yung efficacent oil sa cabinet, bilis! Ma, wag mo akong takutin. Natatarantang sumigaw si Carlos. Idiniin niya ang kanyang dalawang hinlalaki sa sentido ng kanyang ina. Sinusubukang gisingin ito. Ngunit tinabig ng biyenan ko ang kamay ng kanyang anak. Namimilipit siya, at bumaon ang kanyang mga kuko sa braso ni Carlos hanggang sa magdugo ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Anong efficacent oil? Tumawag kayo ng ambulansya. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang matris ko. Ang bata. Iligtas niyo ang bata ko! Nasaan ang doktor? Tumawag na kayo ng ambulansya kundi mamatay ako. Diyos ko, ang sakit. Napatulala ng ilang segundo ang biyenan kong lalaki. At si Carlos. Nagkatinginan ng mag-ama ng may pagtataka. Ganap na hindi maintindihan kung anong bata ang isinisigaw ng isang 52 anyos na babae. Napakunot noo ang biyenan kong lalaki. Inilapit ang bibig sa tainga ng asawa at sumigaw. Bakas ang inis dahil inakala niyang nababaliw na ang kanyang asawa. Nasisiraan ka na ba ng bait, Elena? Anong bata ang sinasabi mo diyan? Matanda ka na, kung ano-ano na ang sinasabi mo. Carlos, ilabas mo ang tricycle o ang kotse. Dadalhin natin ang mama mo sa barangay health center. Siguro nakakain ng panis sa palengke, kaya na food poison. Kung makasigaw ka dyan, pinapahiya mo ako sa mga tao. Hindi kotse, mag-grab kayo o taxi. Pumuputok na ang tiyan ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Dinudugo na ako. Pasigaw ng biyenan ko. Nakaturo ang kanyang kamay sa sahig.
Puno ng matinding gulat ang kanyang boses. Doon lang yumuko si Carlos upang sundan ang direksyon ng kamay ng kanyang ina. Sa tabi ng mga basag na piraso ng mangkok at sa gitna ng matamis na sabaw ng ginataan, isang madilim na pulang mantsa ng dugo ang nagsimulang kumalat mula sa manipis na duster ng kanyang ina. Ang malansang amoy ng dugo ay bumabad sa marmol na sahig. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Namutla ang kanyang mukha. Nanginginig siyang dumukot ng cellphone sa kanyang bulsa. Sinusubukang mag-book ng Grab, ngunit panay ang dulas ng kanyang daliri sa screen habang bumubulong ng mga walang kwentang salita. Ang ingay sa sala ay nakatawag pansin sa mga kapitbahay. Si Aling Nena, ang tsismosang kapitbahay sa kabilang bahay, ay sumilip sa ibabaw ng pader. Nang makita ang gulo, mabilis niyang binuksan ang gate at patakbong pumasok. Nakatayo si Aling Nena sa pintuan, nakatakip ang kamay sa bibig at pasigaw na nag-usisa, ang kanyang mga mata ay mapanuring inilibot sa buong bahay. Diyos Marimar, Roberto, anong nangyari kay Elena at bakit duguduguan siya? Carlos, nakatawag ka na ba ng ambulansya? Bilis-bilisan mo. Delikado sa buhay ang ganyang karaming dugo. Tingnan mo ang mukha ng mama mo, putlang-putla na. Roberto, kumuha ka ng kumot, baka pasukin ng lamig. Mula simula hanggang dulo, tahimik akong nakatayo sa pintuan ng kusina, nakatago sa likod ng hamba ng pinto. Pinapanood ko ang buong trahedyang ito nang may nakakatakot na pagkamahinahon. Hagod ng kamay ko ang magaspang na tela ng basahan. Walang gulat, walang sigaw ng pag-aalala, at wala ni isang patak ng luha ng awa ang pumatak mula sa aking mga mata. Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng 5 taon na tinitikman mismo ang kaparusahan na siya rin mismo ang nag-set up para sa akin. Ang matamis na amoy ng gata, ang lambot ng langka at malagkit, na paborito niyang merienda tuwing hapon pampatulog. Hindi niya alam na sa likod ng masarap na lasang iyon ay ang maitim, mapait, at malupit na lason na siya mismo ang nagtiyagang pakuluan. Naghain siya para sa akin ng isang mangkok ng lason. Ibinalik ko lamang ito sa mismong mangkok ng ginataan na pinakapaborito niya. Ang lahat ng sakit na nararanasan niya ngayon ay ang agarang karma sa kanyang walang pusong kasamaan. Binuhat ni Carlos ang kanyang ina sa kanyang balikat, nagmamadaling tumakbo palabas ng gate. Natatarantang dinampot ng biyenan kong lalaki ang bag na naglalaman ng wallet at cellphone, nagmamadaling nilak ang pinto at sumunod sa kanyang anak. Si Aling Nena ay pabibong sumunod, upang pagbuksan sila ng pinto ng taxi na kakarating lang. Pahagibis na umalis ang taxi palabas ng aming subdivision. Dala nito ang daing ng aking biyenan na palayo, nang palayo hanggang sa malunod sa ingay ng kalsada ng Maynila. Ang malaking 3 palapag na bahay ay biglang nabalot ng katahimikan. Marahan akong lumabas ng kusina. Naglakad patungo sa mantsa ng dugo sa sahig. Yumuko ako at pinulot isa-isa ang mga basag na piraso ng mangkok at itinapon sa basurahan. Mahinahon kong ginamit ang basahan para linisin ang kumalat na dugo. Bumalik sa pagiging malinis at makintab ang lahat, na parang walang nangyari. Hinaplos ko ang aking patag na tiyan kung saan may isang maliit na buhay na nakakapit. Isang boses ang bumulong mula sa akin at humalo sa kawalan. Anak, proprotektahan kita kahit anong mangyari. Kung sino man ang magtangkang manakit sa'yo, pagbabayaran nila ito ng daan-daang beses. Ako nga pala si Maria, 22 taong gulang. 5 taon na akong manugang ng pamilya de Guzman. 5 taon akong nabuhay sa estado ng isang pabigat, isang makasalanan na walang kakayahang magbigay ng tagapagmana sa kanilang angkan. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang mga masasakit na panlalait ng aking biyenan, at ang malamig na tingin ni Carlos ay bumabalik, inuubos ang natitirang sigla ng aking kaluluwa. Ang malaking bahay na ito sa gitna ng abalang kalsada ng syudad ay hindi ko kailanman itinuring na tahanan. Para itong isang kulungan na pumipigil sa aking kabataan at dangal bilang isang babae. Nang sumakay ako sa bridal car noon, dala-dala ko ang pangarap ng isang simpleng pamilya. Si Carlos ang aking kasintahan noong kolehiyo. Siya ay mabait, may matatag na trabaho sa City Hall. May kaya ang kanyang pamilya, malaki ang bahay, at parehong pensyonado ng GSIS ang kanyang mga magulang. Sabi ng lahat sa probinsya namin, napakaswerte ko raw dahil nakapag-asawa ako ng lalaking taga Maynila. Ngunit ang swerte na iyon ay mabilis na naging habambuhay na sentensya. Pagsapit ng 2 taon ng aming kasal, patag pa rin ang aking tiyan. Nagsimula nang magpakita ng masamang ugali ang biyenan ko.
Ang mga hapunan ng pamilya ay hindi na puno ng tawanan, kundi napalitan ng mga malalalim na buntong hininga. Madalas niyang kinukuha ang pinakamasarap na parte ng ulam at inilalagay sa pinggan ni Carlos, sabay sulyap ng masama sa pinggan ko at nagpapabagsak ng mga patutsadang direktang tumatama sa aking pagkatao. Kayong mga babae, kumain ng kaunti para hindi bumigat ang katawan. Kain ng kain pero manipis naman ang matris. Hindi makapag-ipon ng swerte para bigyan ng pamilyang ito ng apo, kaya nagsasayang lang ng grasya ng Diyos. Pinapakain araw-araw pero walang silbi. Ang mga tao nag-aasawa para magkaanak, nag-uwi tayo ng isang pirasong tuod na pandisplay sa bahay. Nakatungo lang ako habang ngumunguya ng kanin na parang naging mapait sa aking lalamunan. Si Carlos na nakaupo sa tabi ko, patuloy lang sa pag-scroll sa kanyang cellphone, bumubulong. Ma, tama na yan. Hayaan niyo muna kaming kumain. Ang anak, biyaya ng Diyos yan. Bakit ba tayo nagmamadali? Nakakasakit ka ng ulo sa kakatalak mo eh. Sinabi niya iyon hindi para ipagtanggol ako, kundi dahil ayaw niya ng maingay habang kumakain. Ang puso ko ay nanlamig dahil sa mga maliliit na detalyeng tulad nito. Pagsapit ng 3 taon, labis ang aking tuwa nang makita kong nag 2 lines ang pregnancy test ko. Patakbo akong yumakap kay Carlos at umiyak. Nang malaman ito ng biyenan ko, biglang nagbago ang ugali niya. Namalengke siya at bumili ng native na manok para pakuluan at ipainom sa akin bilang pampalakas araw-araw. Panay ang paalala niya na dahan-dahan sa paglakad, mahina lang ang boses, at palaging ngumiti. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Pagpasok ng 2 buwan, nagsimula akong magkaroon ng dark spotting. Na-diagnose ng doktor sa ospital na threatened abortion ako at binigyan ng gamot. Pagkaraan ng 3 araw, isang matinding sakit ang humampas sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Nakunan ako. Iniwan ako ng aking anak bago pa man siya mabuo. Sa emergency room, mahigpit kong hawak ang puting bedsheet, basang-basa ang unan sa aking mga luha. Nakatayo si Carlos sa labas. Nakakunot ang noo dahil naabala ang kanyang tulog. Nang ilabas ako, lumapit ang biyenan ko hindi para kumustahin ang kalagayan ko, kundi para iduro ako sa harap ng mga doktor at nurse. Pabigat! Isang simpleng pagbubuntis hindi mo pa magawa. Paano ka ba maglakad? Anong pinagkakakain mo at hinayaan mong mawala ang apo ko? Napakamalas ng pamilyang ito at ikaw ang naging manugang. Isa kang sumpa na nagdala ng malas sa bahay na to. Nag-aksaya ako ng maraming pera pampalakas sa'yo, tapos ganito lang ang mangyayari? Umiiyak ako ng walang boses. Nanginginig ang buong katawan. Hinila ni Carlos ang kanyang ina pauwi. Nag-iwan lang ng isang bungkos ng pera pambayad sa ospital at iniwan akong mag-isang nakahiga sa kama ng ospital. Karga-karga ang sakit ng pagkawala ng aking anak. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako sa matinding panlalamig ng pamilya ng asawa ko. Ako ang nagluluto ng sarili kong pagkain at naglalaba ng sarili kong damit. Walang ni isang nagtanong kung napapagod ba ako o nalulungkot. Kalahating taon ang lumipas, muli akong nabuntis. Sa pagkakataong ito, naging mas maingat ako ng 1,000 beses. Nag-leave of absence ako ng walang sweldo sa kumpanya, nakaratay lang sa kama sa loob ng 3 buwan at naglalakad ng dahan-dahan na parang pusa. Akala ko maayos na ang lahat. Pagdating ng 4 na buwan, medyo umbok na ang tiyan ko. Tuwang-tuwa akong sumama kay Carlos para sa isang mahalagang ultrasound sa isa sa mga sikat na pribadong ospital sa syudad. Ngunit sa itim at puting screen, kumunot ang noo ng matandang doktor, pinagmasdan ng monitor at bumuntong hininga. Hindi normal ang paglaki ng embryo, walang heartbeat. Nakunan ka na naman. Maghanda kayo para sa D.C. RASPA procedure. Kapag pinatagal pa to, baka manganib ang buhay ng ina. Sinabi ko na sa inyo dati na mahina ang kapit ng bata at kailangang bantayang mabuti, di ba? Gumuho ang mundo ko. Hinimatay ako sa mismong klinik sa gitna ng pagmamadali ng mga nurse. Nang magising ako, nasa recovery room na ako. Ang ibabang bahagi ng katawan ko ay masakit na parang pinunit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ipinagtanggol ni Carlos. Tiningnan niya ako ng may matinding pagkasuklam. Ang 2 kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ano bang problema ng katawan mo? Yung ibang babae, sunod-sunod kong manganak, nanganganak pa nga sa kalye, tapos ikaw, nakabuo na nga hindi mo pa rin kayang panatilihin. Sige, magpahinga ka na. Babalik ako sa opisina, may mahalagang meeting pa ako. Magpapasuyo na lang ako sa nurse na itawag ka ng Grab para makauwi ka mag-isa.
Huwag kang tatawag kay mama, mamayang gabi na natin pag-usapan. Umalis si Carlos nang hindi man lang lumingon. Wala siyang pakialam kung anong malupit na biyenan ang kahaharapin ko sa bahay. Ang ikalawang insidenteng ito, ang naging huling patak na nagpaapaw sa baso. Tuluyan ng inalis ng biyenan ko ang natitirang respeto niya sa akin bilang isang manugang. Pinagbawalan niya akong hawakan ang altar ng Santo Niño sa bahay. Pinagbawalan niya akong maglinis ng sala. Sabi niya, ang babaeng laging nakukunan ay nagdadala ng masamang espiritu at malas. Kahit anong hawakan ay mababahiran ng kamalasan. Ang mas malala, sinimulan niyang ipagkalat ang kwento ko sa buong subdivision. Tuwing hapon kapag nagdidilig ako ng mga orchid sa garahe, naririnig ko ang boses niya sa gate, nakikipagkwentuhan kina Aling Nena at sa iba pang mga tsismosa sa pinakamaawa-awang boses na kaya niya. Napakalas ko talaga, Mare. Ang gwapo ng anak kong si Carlos, may magandang trabaho sa City Hall, napakagaling, tapos nakapangasawa ng baog. Totoo nga ang kasabihan, ang lason na puno walang bunga, ang lasong babae walang anak, 2 beses na buntis, parehong nasira. Siguro sa past life niya napakasama ng ugali niya, kaya pinarusahan siya ng Diyos na hindi maging ina. Ang angkan namin, 3 henerasyon ng sunod-sunod ang panganganak ng mga babae, walang nagkaroon ng madulas na matris na tulad niya. Baka kailangan ko ng kausapin ang asawa ko para pilitin si Carlos na hiwalayan siya at maghanap ng ibang asawa, hinding-hindi pwedeng maputol ang lahi namin. Ang mga malulupit na salitang iyon ay tila mga saksak sa aking puso. Nagtago ako sa likod ng pinto, kinakagat ang labi ko, hanggang sa dumugo, para hindi ako mapahagulgol. Naging katatawanan ako at pulutan ng usapan ng mga walang magawang babae sa barangay. Ang mabigat na pressure ay nagtulak sa akin sa depresyon. Ikinulong ko ang sarili ko, bihira ng magsalita, at namuhay na parang anino sa loob ng malaking bahay. Tiniis ko ang lahat dahil umaasa pa rin ako. Naniwala ako na kapag nakapanganak lang ako ng isang bata, ang lahat ng problema sa kasalang ito ay mareresolba. Ang aking inosenteng paniniwala at pagtitiis ang muntik ng magtulak sa akin at sa aking ikatlong anak sa kamatayan kung hindi lang ako natauhan agad. 5 taon bilang manugang, dumaan sa 2 masakit na pagkawala, inakala kong ubos na ang pag-asa sa aking katawan. Hindi ko na nga binabantayan ang aking menstrual cycle, ngunit tila nais ng Diyos na subukin ang tibay ng tao ng isa pang beses. Nang mapansin kong 10 days delayed na ako, may kutob ako na dumating na muli ang himala. Kinaumagahan, palihim akong pumasok sa banyo, nanginginig na binuksan ang pakete ng pregnancy test. 2 malinaw at madilim na linya ang lumabas. Hindi ako umiyak, ni hindi rin sumigaw, para tawagin ang asawa ko tulad noon. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa aking dibdib. Natatakot akong mawala ulit ang anak ko. Natatakot akong harapin muli ang mga matang nanlilibak at ang masasamang salita ng pamilya ng asawa ko. Palihim akong nag-book ng angkas papunta sa pinakamalaking ospital sa syudad, nagbayad ng private consultation fee, at humingi ng appointment sa pinakasikat na OBGYN specialist. Matapos tingnan ng matandang doktor ang aking 2 nakaraang medical records, sumeryoso ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang salamin at maingat na nagbilin sa bawat detalye. Ang kaso mo ay isang extremely high-risk pregnancy. Mahirap kumapit ang bata at nagkakaroon ng abnormal contractions ang matris mo. Simula ngayon, kailangan mong mag-strict bed rest. Bawal gumawa ng mabibigat, bawal umakyat ng hagdan, at kahit ang paglalakad papuntang banyo o personal hygiene ay dapat limitahan. Ang gamot sa hormones at pampakapit ay dapat inumin sa eksaktong oras, bawal pumalya. May kasama ka ba sa bahay na tutulong sa'yo sa pagkain at pag-asikaso sa unang 3 buwang ito? Tumango ako. Isinapuso ang bawat bili ng doktor. Nang gabing iyon, matapos kumain, hinintay kong pumasok sa kwarto ang aking mga biyenan bago ko tinawag si Carlos sa kwarto namin para ibalita ito. Nang marinig niya ito, saglit siyang nagulat, tapos ay naging seryoso at nag-alala. Hindi niya ako binuhat o nagsabi ng mga matatamis na salita tulad ng ibang mga tatay. Tinapik lang niya ang balikat ko. Sa pagkakataong ito, mag-ingat ka na. Huwag mong hayaang mangyari ang nangyari nung nakaraan. Kapag nag-ingay na naman si Mama, pagod na ako. Araw-araw naririnig ko ang mga tsismis ng kapitbahay, nakakahiya ng lumabas ng bahay. Bukas dadaan ako kay Mang Berto, yung sikat na albularyo sa Binondo, para ibili ka ng herbal na gamot pampakapit ng bata. Sabi ng boss ko, uminom daw ang asawa niya ng gamot mula kay Mang Berto at naka3 anak na lalaki sila.
Pagsamahin natin ang Western medicine at herbal para sigurado. Hindi ako tumutol. Umiinom pa rin naman ako ng nireseta ng doktor. Kung may herbal man na dagdag para pampadugo, mabuti na rin, basta't masagip ko lang ang anak ko. Ang tanging hiling ko lang ay maging mas responsable sana siya sa amin ng anak niya, bawasan ang pag-iinuman at umuwi ng maaga sa kanyang asawa. Kinaumagahan, nag-uwi si Carlos ng 30 balot ng herbal medicine, pito-pito, na maingat na nakabalot sa dyaryo. Ang matapang na amoy ng mga damong gamot ay sumampa sa aking ilong. Iniabot niya ang plastik ng gamot sa kanyang ina, nagbili ng ilang salita, at nagmamadaling umalis papuntang trabaho sakay ng motor. Nakahiga ako sa kwarto. Mabilis ang kabog ng dibdib. Inihahanda ang sarili sa pamilyar na pagrereklamo ng biyenan ko tungkol sa abala. Mula nang makunan ako sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya tumuntong sa kwarto ko, itinuring niya akong isang sumpa. Ngunit hindi. Narinig ko ang mabigat na yabag ng mga paa pataas ng hagdan, tapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan ko, bitbit ang isang mangkok ng umuusok na arroz caldo na may manok. Maaliwalas ang kanyang mukha, at may malinaw na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ekspresyon na 3 taon ko nang hindi nakikita. Ipinatong niya ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng kama, hinila ang upuan, at magiliw na hinaplos ang buhok ko. Maria, bumangon ka na at kainin mo itong lugaw habang mainit pa, tapos uminom ka ng gamot. Sabi ng doktor bed rest daw, kaya humiga ka lang diyan. Ako na ang bahala sa lahat ng gawain sa bahay at paglalaba. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, magtulungan tayo para maisalba natin ang magiging tagapagmana ng pamilya de Guzman. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin. Pupunta ako sa palengke para ibili ka ng sariwa. Huwag kang mahihiya. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, tulalang nakatingin sa kanya. Ang 180-degree na pagbabago ng kanyang ugali ay hindi ko agad naintindihan. Magiliw niyang hinipan ang bawat kutsara ng arroz caldo at pinilit akong ubusin ito. Ang sarap ng lugaw, malasa at gawa sa tunay na sabaw ng manok, malayo sa mga malamig at matigas na kanin na pinagtiyagaan kong lunukin nitong mga nakaraang buwan. Pagkatapos kong kumain, dinala niya ang palayok sa itaas at siya mismo ang nag-ayos ng mga halamang gamot sa loob nito. Hindi gagana ang gamot na ito kapag niluto sa gas stove, anak. Kailangang pakuluan sa uling, paypayan ng kamay, at bantayan ang mahinang apoy para lumabas talaga ang katas ng mga damo. Magpahinga ka lang. Araw-araw akong gigising ng maaga para magpaapoy at magpakulo ng gamot para sa'yo. Mapait man ang gamot, inumin mo para lumakas kayo ng baby mo. Nakasalalay ang grasya ng pamilyang ito sa bata sa sinapupunan mo. Nang makita ko ang kanyang pagiging abala, ang mga pawis na tumutulo sa noo niya habang pilit na binubuhat ang palayok papunta sa balkonahe para magpaapoy, isang mainit na pakiramdam ang umapaw sa aking dibdib. Umiyak ako. Ang mga luha ng lungkot at pasasalamat ay tumulo at bumasa sa aking unan. Sinisi ko ang sarili ko dahil naging makitid ang isip ko at pinaghinalaan ko ng masama ang isang mabuting tao. Naisip ko na ang tao ay may mga panahong nagpapadala sa galit. Ang masasakit na salita niya noon ay dahil lang sa labis niyang kagustuhan na magkaapo. Ngayong buntis ako, dala ang dugot laman ng mga de Guzman. Natural lang na mag-alala at alagaan niya ako. Ipinangako ko sa sarili ko na susundin ko siya, palalakasin ang katawan ko para mabigyan siya ng malusog na apo bilang ganti sa debosyon na ipinapakita niya sa akin ngayon. Tuwing 7:00 ng umaga, aakyat ang aking biyenan dala ang isang mangkok ng maiitim at mainit na herbal na gamot. Siya mismo ang nag-aabot nito sa akin. Tinitingnan akong ubusin ito hanggang sa huling patak bago niya dalhin ang mangkok para hugasan. Ang kanyang maingat na atensyon ay nagpatulog sa aking lohika sa loob ng 1 linggo. Nalunod ako sa ilusyon ng isang masayang pamilya at ng isang relasyon ng biyenan at manugang na naayos na matapos ang mahabang unos. Hindi ko inakala na sa likod ng malaanghel niyang ngiti at magiliw na pag-aalaga ay isang nakamamatay na bitag na naghihintay na lunukin kami ng aking anak sa pinakamadilim na putikan. 1 linggo ang lumipas sa isang pekeng kapayapaan. Masunurin akong nakaratay sa kama, bumabangon lang para kumain at magbanyo. Ayon na rin sa mahigpit na bilin ng doktor. Ang masustansyang pagkain at ang on-time na gamot mula sa biyenan ko ay nagparamdam sa akin na parang isang reyna na pinagsisilbihan. Nawala ang mga panlalait
at napalitan ng mga matatamis na kumusta tuwing kainan. Ngunit ang katawan ng tao ay isang kamangha-manghang makina. Palagi itong nagbibigay ng mga malinaw na babala kapag may pumasok na kakaibang bagay dito. Pagsapit ng ikawalong araw, nagsimula akong makaramdam ng mga kakaibang pagbabago sa loob ng katawan ko. Ang herbal medicine na inuwi ni Carlos ay may mabangong amoy ng mansanilya at dates noong una at may kaaya-ayang tamis na naiiwan sa lalamunan kapag ininom. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang kulay ng gamot ay naging mas malabo, mas maraming latak sa ilalim ng mangkok, at higit sa lahat, tuluyan nang nagbago ang lasa nito. Hindi na ito matamis, kundi may kahalong matapang at mapaklang lasa na umaakyat sa ilong at nakakadepensa sa sikmura. Tuwing pagkatapos kong uminom, humahapdi ang tiyan ko, kaya kailangan kong ngumuya ng luya para lang maalis ang nakakasulasok na lasa sa lalamunan ko. Nang tanungin ko ang aking biyenan, tumawa lang siya, habang pinapaypaya ng abaniko ang mga lamok, at napakakalmado ng ekspresyon. Ganyan talaga ang mga halamang gamot, anak. Habang tumatagal, mas lumalabas ang pakla ng mga damo. Maganda ang nabiling gamot ni Carlos. May dagdag na mga ugat para pampalakas ng buto at laman kaya medyo mahirap inumin. Pilitin mong lunukin. Para sa tagapagmana ko ito. Ang mapait na gamot ang nakakapagpagaling. Huwag ka nang maarte, baka magkasakit ka pa diyan. Dahil makatwiran ang paliwanag niya at tila napakasinsero ng boses niya, masunurin ko itong ininom ng isang lagukan. Buo ang tiwala ko sa aking biyenan, na araw-araw nagpupuyat at gumigising ng maaga para lang pakuluan ako ng gamot. Ngunit hindi lang ang pagbabago ng lasa ng gamot ang nag-alala sa akin. Kinahapunan ng ikawalong araw, matapos kong matulog, bigla akong nakaramdam ng matinding pangangawit sa aking balakang. Ang sakit ay unti-unting gumapang pababa sa aking puson. Napakabigat na parang may nagbitin ng bato sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Ang aking mga binti ay nanghina, wala nang natirang lakas upang suportahan ang aking katawan. Sinubukan kong iangat ang mga binti ko para magbanyo. Ngunit nanginig ang mga tuhod ko, nawalan ng balanse, at muntik na akong bumagsak sa kahoy na sahig ng kwarto. Ang kutob ng isang inang nakaranas na ng 2 beses na makunan ay muling gumising ng matindi. Ang mga sintomas na ito ay eksaktong kapareho ng mga naranasan ko sa una kong pagkakunan. Nagsimula ang banayad na kirot sa puson, mga manakanakang paghilab na unti-unting sumasakal sa aking matris. Sa sobrang takot, mahigpit akong kumapit sa gilid ng kama, at ang pawis ay bumasa sa aking mga palad. Kinuha ko ang cellphone ko at nanginginig na tinawagan si Carlos. Matagal bago may sumagot sa kabilang linya. Ang malakas na tugtog at tunog ng nagkikiskisang mga baso ng alak ay dumiretso sa aking pandinig at lalo akong nahilo. Hello? Anong problema? May ina-entertain kaming client ni boss. Boses ni Carlos. Halatang naiinis dahil naabala ang kanyang kasiyahan. Carlos, umuwi ka na? Sumasakit ang puson ko at nangangawit ang likod ko. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Pwede bang magpaalam ka muna sa boss mo at dalhin mo ako sa ospital? Natatakot ako. Parehong-pareho ito nung nakunan ako dati. Huwag natin itong balewalain. Nanginginig kong boses at nagbabadyang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Diyos ko, nagpapanik ka na naman. Di ba sabi ng doktor, kapag lumalaki ang bata, naiipit ang mga nerves. Normal lang ang pangangawit ng likod at binti. Paglilihi lang yan. Sinong buntis ang hindi nakakaranas niyan? Humiga ka lang dyan at magpahinga. Nandyan naman si mama. Anong inaalala mo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at tinatakot mo lang ang sarili mo. Baka makaapekto pa yan sa bata. Ibababa ko na to. Naghihintay ang mga kliyente. Huwag ka nang tatawag ulit. Bago pa man ako makapagsalita ulit, binabana ni Carlos ang tawag. Ang malamig na tutut na tunog ay umalingaw-ngaw. Niyakap ko ang cellphone sa aking dibdib. Ramdam ang matinding pag-iisa na nakapaligid sa akin. Hindi niya naiintindihan. Walang ni isa sa bahay na ito ang nakakaintindi sa matinding takot na harapin muli ang posibleng pagkawala ng dugo at laman ko. Kinagat ko ang aking mga labi upang tiisin ang pabalik-balik na sakit. Hindi ko matapang na tawagin ang biyanan ko dahil baka sabihin na naman niya na nag-iinarte ako at inaabuso ang pag-aalaga niya. Ngunit ang paghihinala ay nagsimulang magningas sa aking isipan. Bakit naman habang nakaratay ako at maingat sa kinakain, ay ganoon kalakas ang reaksyon ng aking katawan? Bakit sumabay ang pagsakit ng tiyan ko sa pagbabago ng lasa ng gamot?
Bakit laging iginigiit ng aking biyanan na ubusin ko ang gamot hanggang sa huling patak na latak nito? Kinaumagahan, nang dalhin ng biyanan ko ang gamot, ngumiti pa rin ako habang kinukuha ito gaya ng dati. Nang tumalikod siya pababa ng kusina para kumuha ng almusal, mabilis kong kinuha ang basyong bote ng Wilkins sa tabi ng kama. Isinalin ang mahigit kalahati ng gamot sa bote, mahigpit na sinarado ang takip, at itinago sa ilalim ng kama. Tinikman ko na lang ang natirang latak para may amoy ako. Nagdesisyon akong hindi na inumin ang malabong tubig na ito. Kailangan kong malaman ang totoo. Sa kahit anong halaga, hindi ko hahayaang mawala ang anak ko nang walang kalaban-laban. Kinahapunan, habang nasa bahay ni Aling Nena ang biyenan ko para magmahjong, nag-book ako ng Grab. Nagsuot ako ng jacket, nagsombrero, at face mask upang takpan ang aking mukha. Dala ko ang bote ng gamot at isang plastik ng mga tira-tirang damo dregs na palihim kong hinukay mula sa basurahan kaninang umaga. Ang layunin ko ay ang bilihan ng herbal sa Binondo, kung saan binili ni Carlos ang mga halamang ito. Kailangan ko ng paliwanag mula mismo sa albularyong nagreseta nito. Nang gabing iyon, umuwi si Carlos na pagewang-gewang, amoy alak at mamahaling pagkain. Inihagis niya ang kanyang bag sa sofa sa sala, pasuray-suray na umakyat sa hagdan, at bumagsak sa malambot na kama sa aming kwarto. Nakasandal ako sa unan, hindi makatulog dahil sa sakit ng balakang na ayaw pa ring mawala. Nang makitang gising pa ako, bumulong-bulong si Carlos. Hinila ang kumot para takpan ang kanyang ulo upang matulog. Hindi na ako makapagtimpi. Hinawakan ko ang kanyang balikat at inuga ng malakas. Pinipilit na gawing seryoso ang aking boses. Carlos, gumising ka. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nangunot ang noo ni Carlos at padabog na iwinaksi ang kamay ko. Bukas mo na sabihin. Pagod na pagod ako sa pag-aasikaso ng mga kliyente buong araw. Patawarin mo na ako. Tungkol na naman ba sa paglilihi at sakit ng likod? Sabi ko naman sa'yo kumuha ka ng efficacent oil at pahidan mo. Ang kulit mo. Pinigilan ko ang galit ko. Mas matatag ang boses ko kaysa dati. Hindi ito simpleng sakit ng likod. Tingnan mo itong gamot. Amuyin mo. Malabo ang kulay. Iba na ang amoy kaysa sa mga unang araw. Sa tuwing umiinom ako, namimilipit ang tiyan ko at nanghihina ang buong katawan ko. Sabi ng doktor masela ng pagbubuntis ko, hindi ako pwedeng uminom ng kung ano-ano. Baka nagkamali ang binilhan mo ng herbal? Kailangan mong panagutan ito. Pilit na idinilat ni Carlos ang kanyang mga mata, sumulyap sa natirang gamot na sadyang iniwan ko sa mesa. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, ang boses ay lasing at walang pakialam. Anong nagkamali? 10 taon nang sikat si Mang Berto dito sa Maynila. Yung boss kong si Sir Toots diyan din bumili, tapos nagkaanak ng sunod-sunod ang asawa niya. Yung mga herbal medicine, nag-iiba talaga ang lasa habang tumatagal. Normal lang na pumaklayan. Huwag kang ang gumawa ng issue. Humiga ka na lang diyan at magpahinga. Hindi ako gumagawa ng issue. Alam ng katawan ko ang nararamdaman ko. Nitong mga nakaraang araw, pagkatapos kong uminom, palaging sumasakit ang tiyan ko. Nag-aalala ako para sa anak natin. Baka pwedeng bukas ng umaga samahan mo ako sa ospital para mag-ultrasound ulit o kaya bumalik tayo kay Mang Berto para magtanong dahil hindi ko na iinumin to. Nang marinig niya ito, biglang bumangon si Carlos at ang kanyang kalasingan ay tila naging isang matinding galit. Dinuro niya ang mukha ko. Ang boses ay puno ng panunumbat at kalupitan. Gumagawa ka na naman ng mga kwento mo. Ang nanay ko gumigising ng 4:30 ng madaling araw. Nagtitiis sa usok ng uling para lang maipagluto ka ng gamot. Kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, wag mo na lang siyang paghinalaan ng masama. Umaasta ka na parang gusto kang patayin ng pamilyang ito. Sabi ng doktor mag-bed rest ka, di ba? Tapos ngayon gusto mong mag-ultrasound, bukas gusto mong ipacheck yung gamot, nagsasayang ka lang ng oras at pera. Kung hindi ka talaga makabuo ng bata, isisisi mo pa sa paligid mo? May makikita ka pa bang mas mabuting biyenan kaysa sa nanay ko? Ang mga salita ni Carlos ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ang mga sugat ng dalawa kong pagkakunan ay muling nabuksan, dumudugo at sumasakit hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sinisisi niya na naman ako. Sa kanyang paningin, ako ay palaging walang kwentang babae. Hindi marunong manganak, nagdadahilan lang, at walang utang na loob. Kahit anong sabihin ko, ipagtatanggol niya ang ina niya at ituturing ang mga reklamo ko bilang kabobohan ng isang babae.
Nanahimik ako. Kinagat ang labi ko para hindi tumulo ang luha ko sa harap ng walang kwentang asawa. Narealize ko na ang paghingi ng tulong kay Carlos ay isang napakalaking pagkakamali. Hindi lang niya hindi ipagtatanggol ang mag-ina niya. Handa pa siyang gamitin ang mga pinakamasasakit na salita para tapakan ang dignidad ko. Kung ipagpapatuloy ko ang pagtatalo, makakarating ito sa aking biyenan at ang peking kapayapaang ito ay masisira bago ko pa man malaman ang buong katotohanan. O sige, baka nga dahil lang sa pagod kaya ako nag-iisip ng kung ano-ano. Matulog ka na, hindi na kita aabalahin. Malamig kong sinabi. Tumalikod ako paharap sa pader at hinila ang kumot hanggang sa aking leeg. Nasiyahan si Carlos sa aking pagsuko. Suminghal ng isa at hinila ang kumot bago naghilik. Ilang minuto lang ang lumipas. Sa madilim at tahimik na kwarto, inabot ko ang ilalim ng kama, kinapa ang plastic bottle na naglalaman ng malabong gamot at ang plastic bag ng mga latak. Ang dalawang bagay na ito ang tanging salbabida ko. Ngayon, kailangan kong hanapin ang sagot ng mag-isa. Dahil sa bahay na ito, bukod sa batang nasa sinapupunan ko, wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Kinaumagahan, hinintay kong matapos ang biyanan ko sa paglilinis ng bahay at umalis dala ang kanyang bag papunta kay Aling Nena para magmahjong. Nang marinig ko ang pagsara ng bakal na gate, tsaka lang ako naglakas loob na magpalit ng long sleeves, magsuot ng sombrero, at mag-face mask upang itago ang aking mukha. Dala ang bote ng gamot at ang bag ng latak, maingat kong binuksan ang pinto at dumaan sa eskinita upang mag-book ng Grab palabas sa main road. Ang bilihan ng herbal ni Mang Berto ay nasa dulo ng isang makitid na kalye sa Binondo, amoy na amoy ang pamilyar na amoy ng mga halamang gamot. Maraming pumapasok at lumalabas na tao. Suot ni Mang Berto ang kanyang salamin habang sinusuri ang mga herbal sa ibabaw ng kanyang mahogani na mesa. Nang makita akong pumasok na mukhang pagod, inangat niya ang tingin at palakaibigang nagtanong, "Magandang araw, misis. Anong karamdaman ang ipapagamot mo? Mukhang maputla ka, akin na ang pulso mo." Umiling ako. Maingat na kinuha mula sa aking bag ang plastik na naglalaman ng basang latak at inilagay sa ibabaw ng mesa. "Mang Berto, hindi po ako magpapagawa ng gamot. Ang asawa ko po na si Carlos ay pumunta rito noong nakaraang linggo at bumili ng 30 pakete ng gamot pampakapit ng bata. Mahigit 1 linggo ko na pong iniinom. Nung una maayos naman, pero nitong mga huling araw, biglang sumakit ang puson ko, nanghina ang mga binti ko, at nangalay ang likod ko. May hinala po ako sa gamot kaya dinala ko ang mga latak dito para hilinging suriin ninyo." Napakunot noo si Mang Berto. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hinampas niya ang mesa at may halong pride sa boses na sumagot, "Abay, magaling ka palang magsalita, misis. Daan-daang buntis na ang nakabili sa akin at maayos silang nanganak. Ang reseta kong pampakapit ay pawang mga ligtas na halaman lamang tulad ng ginseng, licorice at dongquai. Paano sasakit ang puson mo diyan? Huwag mo akong pagbintangan at baka masira ang pangalan ng tindahan ko." Mababa ang boses na nagpaliwanag ako. Pinilit panatilihin ang pagkamahinahon para hindi siya magalit at paalisin ako. "Pasensya na po, Mang Berto. Na-misinterpret niyo po ako. Hindi ko po kayo sinisisi. Gusto ko lang po pakiusapan kayo na tingnang mabuti ang mga latak na ito. Baka sakaling sa pagpapakulo ko po sa bahay ay may naisama akong ibang bagay nang hindi sinasadya. Extremely high risk po ang pagbubuntis ko. Sabi ng doktor kailangan kong maging napakaingat." Nang marinig ito, kumalma si Mang Berto at hinila ang bag ng latak palapit sa kanya. Ginamit niya ang isang bamboo tweezers para isa-isang suriin ang mga tuyong dahon at ugat sa ilalim ng dilaw na ilaw. Pinaghiwa-hiwalay niya ito. Binubulong ang mga pamilyar na pangalan ng halaman. Biglang huminto ang kanyang kamay at nagbago ang kanyang mukha. Ang mga kilay ay nagsalubong. Kumuha siya ng isang kumpol ng maliliit na ugat na kulay tsokolate, na mukhang mga ugat ng ligaw na damo na puno ng lupa. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at inamoy bago tumingin sa akin ng may takot. "May idinagdag ka ba sa nilulutong gamot na ibinigay ko sa'yo?" Mabilis akong umiling, at ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Wala po. Kung ano po ang iniuwi ng asawa ko, yun din po mismo ang pinakuluan ng biyenan ko. Araw-araw po, ang biyenan kong babae mismo ang nagpapabaga ng uling at nagluluto ng gamot para sa akin." "Bakit po? Anong nangyari?" Bumuntong hininga si Mang Berto. Tinapik ang tweezers sa mesa, at ang kanyang boses ay naging mababa at seryoso.
Tingnan mo ng mabuti ang maliit at kulay tsokolateng ugat na ito. Hindi ito kasama sa inireseta ko. Ito ay pulbos ng ugat ng tuba-tuba. Ano pong gamot ang tuba-tuba? Ano pong nagagawa nito? Makakaapekto po ba ito sa anak ko? Sunod-sunod kong tanong. Pinagkiskis ko ang aking mga palad, na ngayon ay basang-basa na ng pawis. Hinubad ni Mang Berto ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Makakaapekto? Kung mataas ang dose ng ininom mo, pampalaglag ng bata yan. Ang ugat ng tuba-tuba ay isang napakatapang na halamang gamot na nagpapabagal sa pagbuo ng dugo at nagdudulot ng matinding pag-urong ng matris. Ginagamit ito sa probinsya para sa rayuma, ngunit para sa mga buntis, mahigpit na ipinagbabawal ito. Kapag ininom mo to, magkakaroon ka ng matinding contractions at iluluwa ang bata palabas. Kung sino man ang naglagay nito sa palayok mo, ang taong yon ay may masamang layunin na huwag kang paligayahin bilang isang ina. Gumuho ang aking mundo. Ang mga salita ng albularyo ay parang martilyo na ibinagsak sa aking ulo. Ang mga hinala ko noong mga nakaraang araw ay naging isang nakakagimbal na katotohanan. Walang paglilihi, walang pagbabago ng lasa dahil sa matagal na pagpapakulo. Ang lahat ng ito ay isang malupit na plano na naglalayong tapusin ang buhay ng batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Ang demonyo ay walang iba, kundi ang babaeng araw-araw na ngumingiti at nag-aabot ng gamot sa akin. Nanginginig kong kinuha pabalik ang bag ng latak, nauutal na nagpasalamat kay Mang Berto, at pasuray-suray na naglakad palabas ng tindahan. Ang matinding sikat ng araw sa Maynila ay direktang tumama sa mukha ko, ngunit naramdaman kong namamanhid ang buong katawan ko dahil sa sukdulang takot. Sa loob ng grab pauwi ng bahay, nakaupo ako sa sulok ng upuan, ang isip ko ay magulo at hindi maayos. Ang mga salita ni Mang Berto ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Ipinapaalala sa akin ang antas ng kalupitan ng biyanan ko na araw-araw kong ginagalang at sinusunod nitong nakaraang 5 taon. Ang pulbos ng tuba-tuba isang murang halamang gamot na tumutubo lang kahit saan ang naging tahimik na sandata niya na direktang itinutok sa kanyang sariling apo na palagi niyang isinisigaw sa buong barangay na hinihintay niya. Kinilabutan ako nang maalala ko ang maamo niyang ngiti, ang kanyang peking pag-aalaga tuwing umaga kapag inaakyat niya ang gamot sa aking kwarto. Hinihipan pa niya ang bawat kutsara at sinusuyo akong inumin iyon ng buo. Yun pala ay para masigurong sapat ang lason na pumasok sa aking katawan para unti-unting patayin ang isang inosenteng bata. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa aking isipan. Ang 2 beses na pagkakunan ko noon, totoo nga ba talagang dahil sa mahina ang matris ko tulad ng sinabi ng doktor at ng mga asaran ng asawa at biyanan ko? O baka naman may nakakubling maruming kamay na nang himasok? Nung una akong nakunan sa 2 buwan, pinakain din niya ako ng mga sabaw ng native na manok at lugaw. Nung pangalawa, araw-araw niya rin akong binibigyan ng nilagang dahon ng tawa-tawa at lagundi, pampakapit at pampababaraw ng lagnat. Bumalik ang nakaraan na parang isang slow motion na pelikula, pinagdugtong-dugtong ang mga maliliit na detalye upang mabuo ang tunay na kulay ng kaluluwa ng isang tao. Isang nag-aapoy na galit ang sumiklab sa aking dibdib. Gusto kong umuwi agad, ihagis ang bag na may maputik na lason sa mukha ng biyanan ko at sumigaw upang tanungin kung bakit napakasama niya sa aming mag-ina. Gusto kong tawagan si Carlos, pauwiin siya galing City Hall upang saksihan ang tunay na mukha ng perpektong ina na sinasamba niya ng bulag. Ngunit pinigilan ako ng aking lohika. Kung magwawala ako ngayon, siguradong itatanggi ito ng biyanan ko. Iiyak siya ng iiyak at ibibintang sa akin na ako mismo ang naglagay ng lason para siraan siya o di kaya isisisi niya ito sa tindahan ni Mang Berto. Sa ugali ni Carlos, hinding-hindi siya maniniwala sa kahit anong sasabihin ko kung wala akong matibay na ebidensya. Maiisip niya ulit na praning lang ako dahil sa mga pagkakunan ko noon. Magiging baliw ako sa paningin ng pamilya nila, palalayasin sa bahay na walang anumang laban para ipagtanggol ang aking sarili. Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang aking sarili. Ang labis na takot ay unti-unting naging isang malamig na pagkamahinahon. Nagdesisyon akong manahimik. Hindi ko pwedeng hayaang siya ang palaging may hawak ng alas sa larong ito. Kailangan kong gamitin ang sarili niyang estilo upang hubarin ang maskara niya sa harap ng buong angkan. Pagdating ko sa bahay, maingat kong itinago ang bote at ang bag ng latak sa pinakasulok ng aking lumang maleta sa ilalim ng kama. Nagpalit ako ng pambahay,
Naghilamos ng malamig na tubig para magising at humiga sa kama, nagkumot hanggang sa dibdib. Kalahating oras ang lumipas, pumasok sa kwarto ang aking biyenan, may dalang plato ng mga hiniwang prutas na maganda ang pagkakaayos. Nang makita siya, pinilit kong ngumiti ng mahina. Nasiyahan po ba kayo sa paglalaro kina Aling Nena? Nakatulog po ako ng mahaba, medyo gumaan po ang pakiramdam ko. Malambing kong sinabi. Ngumiti ang biyenan ko hanggang sa manliit ang kanyang mga mata, inilapag ang plato ng mansanas sa mesa at hinaplos ang aking braso. Mabuti kung ganon. Mamayang hapon bibili ako sa palengke ng atay ng baboy para igisa sa malunggay para sayo. Kumain ka ng marami at inumin mong mabuti ang gamot mo para kumapit ng mabuti ang apo kong lalaki. Basta para sa magiging tagapagmana ng pamilya natin, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Tumango ako ng masunurin, ngunit sa loob ko ay nag-aalboroto ang isang napakalakas na bagyo. Tinitingnan ang inosenteng mukhang nagkukunwari sa harapan ko. Nagsimula akong bumuo ng plano para mangolekta ng ebidensya. Simula bukas, wala akong palalampasing kahit anong kilos ng biyenan ko tuwing nagpapakulo siya ng gamot. Kailangan kong malaman kung saan niya itinatago ang lecheng pulbos ng tuba-tuba na yon. Kailangan ko siyang mahuli sa akto upang wala na siyang kawala. Sa labanang ito, nag-iisa lang ako, ngunit taglay ko ang lakas ng isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang munting buhay. Ang hapunan ng gabing iyon ay naganap sa pamilyar at nakakasakal na hangin. Ang biyenan kong lalaki ay nakaupo sa dulo ng mesa, ngumunguya habang nagrereklamo tungkol sa mga matatandang kaibigan niya sa Veterans Club. Si Carlos naman ay walang ganang kumukuha ng baboy habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone at nagbabasa ng balita. Ginampanan ng biyenan ko ang papel bilang modelo ng isang perpektong ina ng tahanan. Kumuha siya ng pinakamalamang parte ng manok, inalis ang buto, at inilagay sa pinggan ko. Ngumiti siya at malambing na nagsalita. Maria, kumain ka ng marami. Kapag buntis ka, para sa 2 tao ang kinakain mo. Kaninang umaga, nakabili ako ng sariwang native na manok sa palengke. Buong hapon ko itong pinakuluan kasama ng malunggay. Ang tamis ng sabaw, ubusin mo ang sabaw na to para lumakas ka. Tiningnan ko ang ginintuang sabaw na may matapang at malinamnam na amoy. Kung nangyari ito ilang araw ang nakalipas, baka umiyak pa ako sa pasasalamat. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ng kanyang pag-aalaga ay nagpapasikmura sa akin dahil sa pandidiri. Pilit kong nilunok ang bawat kutsara ng sabaw, puring-puri ito para hindi siya maghinala. Nang marinig ito ni Carlos, nag-angat siya ng tingin at nagsalita. Nagpapagod ng husto si Mama para sa'yo. Magpakatatag ka sana at huwag mong sayangin ang pag-aalaga niya. Tumango lang ako. Walang ganang sumagot sa asawa ko. Alam ko ang lugar ko sa bahay na ito. Isa lamang akong pabrika ng bata. At kapag may sira na ang pabrika, handa silang itapon ito nang walang pag-aalinlangan. Sa kalaliman ng gabi, nang marinig ko nang naghihilik si Carlos sa tabi ko, dahan-dahan akong lumabas mula sa kumot. Binuksan ko ang lumang maleta sa ilalim ng kama at kumuha ng 3 maliliit na bote ng mineral water na ginagamit kong imbakan ng tubig sa gabi. Dinala ko ito sa banyo, hinugasan ng maigi, at pinunasan upang matuyo. Simula ngayon, bawat mangkok ng gamot na dadalhin niya sa itaas, palihim kong isasalin sa mga boteng ito para maprotektahan ang buhay ng anak ko at mag-imbak ng ebidensya ng kanyang krimen. Kinaumagahan, pagsapit ng 7 a.m., ang pamilyar na mabibigat na yabag ng paa ay umakyat sa hagdanang kahoy. Binuksan ng aking biyenan ang pinto. Taglay ang pamilyar niyang maamong ngiti. Hawak niya ang isang mangkok ng umuusok na kulay kape na gamot. Gumising ka na at uminom ng gamot, anak. Ngayon, binantayan ko talaga ang apoy. Napakalapot at mabango nito. Inumin mo habang mainit pa para gumana ang epekto. Bumangon ako at inabot ang mangkok. Ang mapakla at nakakasakal na amoy ay pumasok sa ilong ko, kaya napigil ko ang paghinga. Kumunot ang noo ko. Nagkunwaring namimilipit habang hawak ang aking lalamunan. Ma, mapait po masyado ang bibig ko ngayon at nasusuka ako. Pwede po bang ikuha niyo ako ng hiniwang luya sa ref sa baba? Kapag inamoy ko po to, baka masuka lang ako at masayang ang pinaghirapan niyo. Nag-alangan saglit ang biyenan ko. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mangkok sa kamay ko. Tila ayaw niyang umalis ng kwarto hanggang sa hindi ko nauubos ang gamot. Ngunit nang makita ang pamumutla ko at ang aking pagduwal habang nakatakip ang kamay sa bibig, bumuntong hininga na lang siya. Hay nako, kawawa naman.
Ang hirap talaga ng paglilihi sa ganyang buwan. Sige, tatakbo muna ako sa baba para kumuha ng luya para may manguya ka. Hawakan mong mabuti yan. Huwag mong itatapon na. Pagkawala niya sa paningin ko, mabilis kong kinuha ang boteng nakatago sa ilalim ng unan. Mabilis kong isinalin ang buong malabong gamot sa bote, isinara ito ng mahigpit, at itinago pabalik sa ilalim ng kumot. Sa ilalim ng mangkok, ay may naiwan na lang na manipis na layer ng latak at ilang patak ng kulay tsokolateng tubig. Pagkaraan ng 2 minuto, nagmamadaling umakyat ang biyenan ko hawak ang sariwang luya. Nang makitang walang laman ang mangkok sa mesa, nakahinga siya ng maluwag at isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang kulubot na mukha. Mabuti yan. Isang lagukan lang para matapos na. Nguya ka ng luya para mawala ang pakla. Ang mapait na gamot ang nakakapagpagaling. Anak, pilitin mong tapusin ang 30 araw at siguradong kakapit ng maigi ang batang lalaki natin dyan. Kinuha ko ang luya at dahan-dahang nginuya. Ang maanghang at matapang na lasa nito ay nagtanggal ng amoy ng halamang gamot sa kwarto. Ngumiti ako at sinabing may malambing na boses. Opo, salamat ma. Dahil sa pag-aalaga nyo, kaya medyo gumagaan na ang pakiramdam ko. Iwan nyo na lang po dyan yung mangkok. Ako na po maghuhugas mamaya. Magpahinga na po kayo. Kinumpas niya ang kanyang kamay na nagsasabing magpahinga na raw ako, bago niya dinala ang mangkok pababa ng bahay. Nang maisara ang pinto, kinuha ko ang bote mula sa kumot, itinago ito ng maigi sa loob ng drawer ng vanity table at nilock ito. Ang unang hakbang ng aking plano ay naging matagumpay, ngunit alam kong pansamantalang solusyon lang ang pagtatago ng gamot. Kailangan kong malaman ng eksakto kung kailan at saan niya idinadagdag ang lason na ugat na iyon at kung saan niya ito itinatago. Sa ganitong paraan ko lamang maibubunyag ang perpektong palabas na ito. Sa mga sumunod na araw, matiyaga kong isinagawa ang aking plano. Tuwing umaga, gumagawa ako ng iba't ibang dahilan upang mapaalis saglit ang biyenan ko sa kwarto. Minsan humihingi ako ng kalamansi. Minsan ay pamunas na basahan. Nakakamangha ang kanyang pasensya. Kailanman ay hindi siya naghinala o nainis. Siguro'y napakataas ng tiwala niya sa kanyang pamamaraan sa pagtatago ng lason sa anyo ng gamot. Gayunpaman, ang pag-iipon ng mga boteng may lamang lason ay hindi sapat para makontento ako. Kailangan ko siyang mahuli sa aktong naglalagay nito. Nagtakda ako ng alarm sa aking cellphone sa vibrate mode at itinago iyon sa ilalim ng unan. Sakto alas, 30 ng umaga, nag-vibrate ang cellphone. Dumilat ako. Ang buong bahay ay madilim at tahimik. Tanging ang regular na hilik ni Carlos ang maririnig. Dahan-dahan kong ibinaba ang kumot at idinampi ang aking mga paa sa malamig na sahig. Hindi ako nagtsinelas at dahan-dahang lumabas ng kwarto. May 3 palapag ang bahay. Ang kwarto namin ay nasa 2nd palapag, samantalang ang kwarto ng mga biyenan ko ay nasa ground floor. Sa dulo ng pasilyo ng 2nd palapag ay may balkonahe at sampayan. Bahagya akong binuksan ang pinto at sumilip. Ang pulang liwanag mula sa uling ay nagmumula sa balkonahe. Sumandal ako sa pader malapit sa hagdan at nagpigil ng hininga upang magmasid. Nakatayo ang biyenan ko sa harap ng isang maliit na upuang plastik, nakaupo at may hawak na abaniko. Ang palayok sa ibabaw ng apoy ay umuusok, dala ang pamilyar at matapang na amoy ng herbal. Nakatutok siya sa kanyang ginagawa, pinapawisan sa kabila ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa loob ng 1 oras, nakatutok lang siya sa apoy. Paminsan-minsan ay binubuksan ng takip para suriin ang tubig, ngunit wala siyang ginawang kahina-hinala. Walang inilabas na bote o balot upang idagdag sa palayok. Napaisip ako, kung hindi niya nilalagay ang lason habang nagpapakulo, kailan niya ito inilalagay? Pagsapit ng alas, ng umaga, inalis ng biyenan ko ang palayok mula sa apoy. Gumamit siya ng makapal na basahan at maingat na isinalin ang malinaw na kulay tsokolateng likido sa isang puting mangkok na porselana. Ito ang oras na kadalasang dinadala niya ang gamot sa akin. Ngunit ngayon, imbes na dumiretso sa kwarto ko, maingat siyang bumaba ng hagdan, patungo sa unang palapag hawak ang mangkok. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong naglakad at sumilip sa rehas ng hagdan. Pumasok ang biyenan ko sa kwarto niya sa ground floor. Dahan-dahang sumara ang pinto. Nakatayo ako roon habang nakatingin sa wall clock sa sala, binibilang ang oras. 6 minuto. 2 minuto. 3 minuto. 4 minuto. Sakto 5 minuto,
Bumukas ang pinto ng kwarto niya at lumabas siyang muli hawak ang umuusok na mangkok. Naglakad siya pabalik sa hagdan. Natataranta akong lumingon at tumakbo pabalik sa kwarto ko, humiga, at nagkumot bago pa man marinig ang mga yabag niya sa pasilyo. Bumukas ang pinto, dala ng biyenan ko ang mangkok, hanggang sa kama ko. Gumising ka na at inumin mo to anak, baka lumamig. Bumangon ako para tanggapin ang mangkok. Nang tumama ang paningin ko sa likidong laman nito, ang lahat ng katanungan sa utak ko ay nasagot. Ang gamot na isinalin niya kanina ay malinaw na kulay tsokolate, ngunit ang hawak ko ngayon ay malabo, madilim at may mga latak na hindi pa tuluyang natutunaw sa ilalim ng mangkok. Ang mapaklang amoy ay sumampa sa aking ilong. Nagkunwari akong nagtataka at dahan-dahang hinalo ang latak gamit ang kutsara. Ma, bakit po parang maraming latak ang gamot ko ngayon? At medyo malabo. Nung mga unang araw, malinaw naman po ah. Medyo nagulat ang biyenan ko. Pero agad din siyang bumalik sa pagiging kalmado at nagpakita ng mapagkalingang ngiti. Ayon ba? Yan yung katas ng mga ugat ng halaman anak. Sabi ng albularyo, kapag matagal na pinakuluan yung mga ugat ng halamang gamot, nadudurog iyan at nagiging pulbos. Kailangan mong inumin yan kasama yung latak. Maganda yan para sa buto at pampakapit ng bata. Huwag mong sayangin, pilitin mong lunukin para lumakas ka. Tumango ako. Kunwaring naiintindihan ko na. Itinapat ko ang mangkok sa aking labi na parang iinumin at saka nag-utos na ikuha ako ng tubig na panulak. Sa loob ng maikling 5 minutong iyon na ginugol niya sa loob ng kwarto niya, doon niya isinagawa ang kanyang maitim na gawain. Ang kwarto sa ground floor ay ang lugar kung saan nakatago ang nakamamatay na sikreto na kailangan kong mahanap. Tiyak na naroroon ang pulbos ng ugat ng tuba-tuba. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ng pagkakataon, babaligtarin ko ang buong kwarto na iyon upang hanapin ang matibay na ebidensya na ito. Dumating din ang ginintuang pagkakataong hinihintay ko 3 araw ang lumipas. Matapos magligpit ng almusal, umakyat ang biyenan ko sa kwarto ko at nagpaalam na pupunta siya sa palengke ng Balintawak. Maria, magpahinga ka na muna ha. Pupunta lang ako ng Balintawak para bumili ng masustansyang manok at monggo para pakuluan at ipakain sa'yo. Malayo ang biyahe sa jeep, kaya baka tanghali na ako makauwi. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumango ako at sinabing, Opo, ma. Masunuring nagkumot at humiga. Si Roberto, ang biyenan kong lalaki, ay umalis na kanina pa upang pumunta sa barangay hall para maglaro ng chess kasama ng iba pang senior citizens. Umalis na rin si Carlos patungong trabaho ng 8 a.m. Ang malaking 3 palapag na bahay na ito ay tahimik na ngayon at nasa ilalim ng kontrol ko. Naghintay pa ako ng 15 minuto upang masigurong nakaalis na talaga ang biyenan ko. Ibinaba ko ang kumot at nagsuot ng manipis na jacket bago lumabas ng kwarto. Ang katahimikan sa bahay ay naging nakakasakal. Nakapaa akong bumaba ng hagdan, isa-isang hakbang patungo sa saradong kwarto sa unang palapag. Hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at pumasok. Ang kwarto ay amoy efficacent oil, katingko, at may kaunting amoy kulob ng mga matatanda. May kaunting liwanag na pumapasok mula sa awang ng kurtina sa bintana. Maayos na nakasalansan ang mga gamit, mula sa kahoy na kama na may banig na kawayan hanggang sa maliit na lamesa at silya sa sulok ng kwarto. Ang target ko ay ang malaking aparador na gawa sa nara na nakadikit sa dingding. Binuksan ko ang 2 pinto nito. May tumunog na alanganin. Sa loob nito ay ang mga damit ng mga biyenan ko na nakatupi ng maayos. Nagsimula akong maghanap. Isiningit ko ang kamay ko sa ilalim ng mga damit, kinapa ang mga bulsa ng jacket. Walang laman. Binuksan ko ang 2 maliit na drawer sa ibaba. Ang drawer sa kanan ay puno ng mga medyas at tuwalya, habang ang sa kaliwa ay naglalaman ng mga lumang passbook at mga photo album ng pamilya. Hinanap ko sa lahat ng sulok ngunit parang naglaho ang nakalalasong pakete. Unti-unting gumapang ang pagkadismaya sa akin. Palagi ba niya itong dala? O itinago niya sa ibang lugar, tulad sa kusina? Umatras ako. Muling inilibot ang aking paningin sa buong kwarto. Biglang napako ang aking paningin sa ilalim na bahagi ng drawer sa kaliwa. Ang drawer na naglalaman ng mga photo album ay tila mas mababaw kaysa sa inaasahan. Lumuhod ako at inilabas ang lahat ng papel at album. Tinapik ko ang ilalim ng drawer. Umalingaw-ngaw ang guwang na tunog tok-tok na nagpapatunay na may maliit na espasyo sa ilalim nito. Kinuha ko ang nail file na nasa bulsa ko
Isiningit sa maliit na puwang ng manipis na plywood at inangat. Madaling natanggal ang plywood. Sa ilalim nito ay may itim na plastik upang hindi mabasa at sa gitna ng plastik na ito, maayos na nakapatong. Isang maliit na balot ng dyaryo na kasing laki ng palad. Ang puso ko ay kumabog ng napakalakas na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Nanginginig ang aking mga kamay nang damputin ko ang balot ng dyaryo. Dahan-dahan kong binuksan ang mga tuping parisukat. Pagkabukas ko pa lang, ang matapang at mapaklang amoy ng pulbos na kulay tsokolate ay agad na sumampa sa aking ilong. Walang duda, ito na yon. Ito ang pulbos ng ugat ng tuba-tuba na nagbabala ng panganib ayon kay Mang Berto. Ang lason na sumisira sa aking katawan nitong mga nakaraang araw. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang flash. Kumuha ako ng 12-dosenang litrato sa iba't ibang anggulo. Litrato ng pulbos mismo, litrato ng dyaryong pambalot, at litrato kung saan ito itinago sa ilalim ng drawer. Kumuha ako hanggang sa makasigurado akong malinaw ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng lahat, maingat kong ibinalot ang pulbos sa eksaktong tupi kanina. Ibinalik ko ito sa taguang espasyo, tinakpan ng plywood, ibinalik ang plastic, at inayos ang mga papel at photo album. Isinara ko ang drawer at ang aparador, tinitiyak na walang gasgas o anumang bakas na ginalaw ko ito. Pumunta ako sa aking kwarto sa ikalawang palapag, inilak ang pinto, naupo sa sahig, at naghabol ng hininga. Hawak ko na ang matibay na ebidensya. Mula sa mga litrato sa kwarto niya, hanggang sa mga bote ng malabong gamot na nakatago sa ilalim ng aking kama. Ngunit hindi pa sapat ito para pabagsakin ang pagiging sinungaling ng babaeng iyon. Kailangan ko ng propesyonal na legal at medikal na patunay. Kailangan ko ng formal na kumpirmasyon mula sa isang doktor patungkol sa likido na nasa mga bote ko. Kapag mayroon na akong papel na nagpapatunay kung gaano ito kadelikado, saka lang ako makakaganti ng buong lakas. Kinahapunan ng araw na iyon, matindi ang sikat ng araw sa Maynila. Ang mainit na hangin ay umaangat mula sa aspalto, nakakasilaw at nakakairita. Nagdahilan akong naglilihi sa lumpia, kaya nagpaalam ako sa biyenan ko na lalabas saglit. Siya ay abala sa pag-aayos ng langka para sa ginataang bilo-bilo. Tumango siya at nagbilin pang mag-ingat ako sa paglalakad. Hindi niya alam na hindi ako pupunta sa tindahan ng lumpia, kundi sa barangay health center na nakatago sa likod ng lumang eskwelahan. Itinago ko ang bote ng gamot sa bag ko at maingat na ni-zipper. Pagdating sa health center, tahimik ang paligid, tanging si Dr. Santos, ang may edad ng head ng klinik na may ubaning buhok, ang nakaupo roon at nagsusulat sa kanyang luma at kahoy na mesa. Si Dr. Santos ay kilalang magaling na doktor sa komunidad at nirerespeto sa buong barangay. Nang makita niya akong pumasok, inangat niya ang kanyang paningin at ibinaba ang kanyang reading glasses sa tulay ng kanyang ilong, nagsasalitang may mababang ngunit pala kaibigang boses. Maria, ikaw ba yan? Tagal kitang hindi nakita rito ah. Ilang buwan na ba ang tiyan mo? Dapat dahan-dahan ka lang sa paglalakad. Bakit mukhang hingal na hingal ka? Umupo ako sa tapat ni Dr. Santos at magkahawak ng mahigpit ang aking mga kamay para itago ang nanginginig kong mga daliri. Inilabas ko ang bote ng gamot at inilapag ng maingat sa mesa. Dr. Santos, pwede po bang pakisuri itong likido para sa akin? 3 buwan na po akong buntis at pinapakuluan po ako ng biyenan ko ng halamang gamot para sa pagbubuntis. Pero sa tuwing umiinom po ako, sumasakit ang puson ko, nanginginig ang buong katawan ko, at hindi na ako makalakad sa sakit ng likod. Pakicheck naman po gamit ang inyong kadalubhasaan kung may nakakalason na nakahalo rito. Napakunot ang noo ni Dr. Santos at agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Kinuha niya ang plastic bottle at inikot-ikot upang pagmasdan ang kulay nito. Pagkatapos, binuksan niya ang bote at inamoy. Wala pang 1 segundo, nag-iba na agad ang kulay ng mukha niya. Nilayo niya ang bote at nagalit. Bakas ang takot at pagkagulat. Maria, ilang araw mo na bang iniinom ito? Sino ang nagturo sa pamilya niyo na lagyan ng ganito ang gamot para sa buntis? Diyos ko, kumabog ang puso ko. Pilit kong kinakalma ang boses ko, ngunit may nagbabadyang luha na sa aking mga mata. 1 linggo ko na po itong iniinom, Doc, pero nitong mga nakaraang araw tinatapon ko na po. Hindi ko na iniinom. May masama po ba talaga dyan? Inihampas ni Dr. Santos ang kamay niya sa mesa. Ang boses niya ay puno ng galit. Diyos na mahabagin.
Ang mapakla at matapang na amoy na ito. Isa itong napakataas na konsentrasyon ng tuba-tuba. Alam mo ba kung ano ang tuba-tuba? Ito ay isang herbal na nagdudulot ng matinding pagdurugo. Ginagamit ito sa probinsya ng mga peking albularyo bilang pampalaglag para sa mga babaeng nabubuntis sa labas. Kung buntis ang makakainom nito, magkakaroon ng malakas na paghilab ang matris upang ilabas ang bata. Sa ganitong katapang na gamot, hindi ka lang makukunan kundi maaari kang mag-hemorrhage, mawalan ng dugo, at mamatay. Ang bawat salita ni Dr. Santos ay pumalo sa isipan ko. Kahit binalaan na ako ni Mang Berto, masakit pa ring marinig ang katotohanan mula sa isang lisensyadong doktor. Hindi lang niya gustong laglagin ang bata, wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ako bilang manugang niya. Handa niyang isugal ang buhay ko, makuha lang ang gusto niyang patayin ng kanyang apo. Tiningnan ko si Dr. Santos. Ang boses ko'y halos hindi lumabas. Doktor, pwede niyo po ba akong igawa ng formal na sertipikasyon tungkol sa gamot na ito na naglalaman ng pampalaglag na substance? Kailangan ko po ng ebidensya. Tiningnan ako ni Dr. Santos ng may awa. Naunawaan niya agad na may issue sa aming pamilya na nasa likod ng masalimuot na sitwasyong ito. Bumuntong hininga siya, kumuha ng papel mula sa drawer, at isinulat ang resulta ng kanyang pagsusuri gamit ang kanyang propesyonal na opinyon. Isusulat ko ang sertipikasyon na ito bilang suspicion of abortifacient toxin. Ngunit Maria, ang problema niyo sa pamilya, kailangan ninyong ayusin ng maigi. Itago mo ang papel na ito at dumiretso ka agad sa malaking ospital upang i-check ang kalagayan ng baby sa pamamagitan ng ultrasound. Huwag mong pababayaan. Buhay ninyong mag-ina ang nakasalalay dito. Kinuha ko ang papel na may tatak ng Barangay Health Center at maingat itong itinago sa aking wallet. Ang huling piraso ng aking ebidensya ay nasa akin na. Sa labanang ito, wala na akong atrasan. Mula sa health center, nag-book ako ng angkas pauwi sa bahay. Ang nagmamaneho ay isang matandang lalaki na kasing edad ng tatay ko. Nagmamaneho siya ng dahan-dahan at maingat sa mga eskinita. Ang tunog ng makina ay humalo sa ingay ng busina ng mga sasakyan sa rush hour. Nakaupo ako sa likod, mahigpit na nakakapit sa hawakan, habang hinahayaan ang hangin na tumama sa mukha ko. Ang malupit na katotohanan ay malinaw na nakalatag sa aking isipan. Ang biyenan kong babae na mahigit 50 anyos na palaging nagro-rosaryo at nagsisimba tuwing linggo ay siya palang lihim at malupit na halimaw. Plinano niya ng perpekto ang lahat, mula sa pagiging voluntaryong magpakulo ng gamot hanggang sa pagpapainom niya mismo nito sa akin ng ubos na ubos para lang maitago ang nakamamatay na lason. Bakit niya kinamumuhian ang anak ko hanggang sa patayin ang sarili niyang apo? Pabalik-balik ang tanong na ito habang nasa biyahe. Naalala ko ang mga panlalait niya sa harap ng mga kapitbahay at ang mga pag-uudyok niya kay Carlos na hiwalayan ako at humanap ng ibang asawa na marunong manganak. Para sa kanya, ako ay isang sirang makina na pamproduce ng bata, isang pabigat, at kapag gumana ulit ang makina, ayaw niya itong maging matagumpay. Gusto niya itong sirain para tuluyan na akong palayasin at palitan ng ibang manugang na nababagay sa pamilya nila. Ang pagiging malupit ng isang tao kung minsan ay naguugat sa matinding inggit at kasakiman. Kinuha ko ang cellphone ko, nagdadalawang isip na iscroll ang contacts hanggang sa huminto sa pangalang Carlos. Pumikit ako, inisip kung ano ang mangyayari kapag tinawagan ko siya at sinabi ang lahat. Carlos, nilagyan ng nanay mo ng lason na pampalaglag ang gamot ko. Kinumpirma na ito ni Dr. Santos. Gusto niyang patayin ang anak natin. Sigurado akong magagalit siya. Lalakas ang boses niya at manunumbat. Nabaliw ka na ba? Gawa-gawa ka na naman ng mga kwento mo. Ang bait-bait ng nanay ko. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para pagsilbihan ka. Walang utang na loob. Baka ikaw mismo ang naglagay ng pulbos sa tubig at dinala mo sa health center para siraan ang nanay ko. Gusto mo kaming paghiwalayin, no? Napakasama ng ugali mo. Hinding-hindi maniniwala si Carlos. Ang kanyang bulag na pagtatanggol sa ina ay nasaksihan ko na sa unang 2 beses kong pagkakunan. Mas nanaisin niyang maniwala na ako ay isang walang silbing babae na may mahinang matris kaysa maniwala na may masamang intensyon ang kanyang ina. Kung ilalabas ko ang papel galing kay Dr. Santos, magtutulungan silang mag-ina upang baligtarin ang kwento at palabasing gumagawa lang ako ng peking ebidensya. Ako ang magiging baliw sa mismong pamamahay na ito. Mapag-iisa ako, mapapalayas ng walang kahit na anong pananggalang.
Nakaramdam ako ng matinding pag-iisa. Sa gitna ng malaking syudad, sa loob ng malaking tatlong palapag na bahay, nag-iisa lang ako. Wala akong kakampi. Ang mga sarili kong magulang sa probinsya ay matatanda na at mahihina. Hindi ko pwedeng tawagan at iyakan sila para lang mag-alala pa. Nag-iisa lang ako, kasama ang maliit na buhay na lumalaki sa aking tiyan. Kung susuko ako, ang batang ito ay aagawin nila sa akin, nang walang awang papatayin. Huminto ang motorsiklo sa harap ng gate. Nagbayad ako. Bumaba ng dahan-dahan, pumasok sa bakal na gate at tumingin sa ikalawang palapag kung saan nakasara ang bintana ng aking kwarto. Isang matibay na desisyon ang bumalot sa akin. Hindi ko na pwedeng palampasin ito. Kailangang pagbayaran ng masama ang kanyang ginawa gamit mismo ang patibong na inihanda niya. Ang planong karma ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang babaeng iyon ay kailangang makatikim sa mapait na lason na pinaghirapan niyang ihanda. Nang pumasok ako sa bahay, ang matamis na amoy ng gata, langka, at sago ay kumalat na sa buong ground floor. Nakatayo ang biyanan ko sa kusina. Ginagamit ang sandok para haluin ang ginataang bilo-bilo na kumukulo sa kalan. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, isang perpektong pagtatago sa masamang ugali sa loob niya. "Oh Maria, andito ka na pala. Nakabili ka ba ng lumpia na pinaglilihian mo?" Lumabas lang po ako para lumanghap ng hangin, nakakabagot din po kasing nakahiga buong araw. "Nagluto na po pala kayo ng ginataan." Maingat at malambing kong sagot. "Oo, hayaan mo munang lumamig tapos isasalin kita sa mangkok para makakain ka," sabi niya. "Naku ma, ang bango nga po pero medyo busog pa po ako sa lumpia na kinain ko sa labas. Ipagtabi niyo na lang po ako mamayang gabi. At kayo na po muna ni Papa ang kumain bago po lumamig." Tumango siya bilang pagsang-ayon at nagpatuloy sa paghalo ng ginataan. Wala siyang nikatiting na hinala sa nagbago kong ugali. Sa isip niya, isa pa rin akong tangang manika na sumusunod sa lahat ng iutos at unti-unting pinapatay ng nilagay niyang lason sa katawan ko. Nagpaalam akong aakyat sa kwarto para magpahinga. Pagkasara ko ng pinto, agad akong pumunta sa aparador. Binuksan ang drawer at kinuha ang bote ng tubig na naglalaman ng malabong gamot na isinalin ko kaninang umaga. Ito ang pangatlong bote na naipon ko. Ang konsentrasyon ng tuba-tuba sa boteng ito ay napakataas. Ang tubig ay kulay putik at maraming namuong latak sa ilalim. Naupo ako sa gilid ng kama upang pag-isipang mabuti ang gagawin. Ang target ko ay ang ginataang bilo-bilo na kakainin ng biyenan ko. Alam ko ang kanyang daily routine. Maraming taon na, simula nang maging premenopausal siya, madalas siyang hirap matulog. Sabi ng doktor niya, kumain daw siya ng pampakalma. At naging paborito niya ang maiinit na matatamis na sabaw tuwing hapon. Kaya naman, eksaktong 3 araw-araw, magsasalin siya ng mainit na ginataan at tahimik itong uubusin sa kusina. Mahigit 1 oras na lang at mag-aalas 3 na. Sinimulan kong pakinggan ang mga nangyayari sa bahay. Si Roberto ay umalis na, suot ang porma niya, bitbit ang chessboard papuntang barangay hall. Tuwing 2 PM siya umaalis at babalik ng 6 PM para maghapunan. Si Carlos ay nasa opisina at tiyak na hindi uuwi bago 30 PM. Ang nasa bahay na lang ay ako at ang biyenan ko. Dumating na ang pagkakataong minsan lang mangyari sa isang buhay. 2:45 PM. Narinig ko ang pagkaladkad ng tsinelas ng biyenan ko mula sa kanyang kwarto palabas ng sala. Binuksan niya ang TV upang manood ng paborito niyang teleserye. Medyo malakas ang volume nito. Sapat na upang matakpan ang kahit anong ingay mula sa kusina. Huminga ako ng malalim, itinago ang bote sa maluwang na bulsa ng jacket ko at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ko ay kalkulado upang walang kahit anong tunog na magmula sa hagdanang kahoy. Pagdating ko sa unang palapag, nakatalikod ang biyenan ko sa kusina. Ang mga mata niya ay nakatutok sa TV screen, walang kamalay-malay sa paligid niya. Dahan-dahan akong pumasok ng kusina. Ang palayok ng ginataan ay mainit pa rin sa ibabaw ng kalan. Ang matamis na amoy ng langka ay sumampa sa aking ilong. Ang halo ng tamis ng gata at asukal, pati na ang makulay nitong sabaw, ay magiging perpektong pambalot sa madilim na kulay at mapaklang lason mula sa gamot. Alam ko na isang pagkakataon lang ito at hindi ako pwedeng magkamali. Nakatayo sa harap ng kaldero, nanginig ang mga kamay ko at pinagpawisan ako ng malamig sa likod. Kahit pinaghandaan ko ito sa isip,
Nang mismong gagawin ko na. Isang pagtatalo ng budhi ang gumising sa akin. Ang pagbuhos ng lason sa pagkain ng ibang tao ay isang malupit na gawain. Nagiging malupit na rin ba akong halimaw gaya niya? Ngunit sandali pa lamang, bumalik sa isip ko ang certification ni Dr. Santos, ang mga masasakit na salita ng pamilya nila sa akin, at ang pag-iyak kong walang boses sa emergency room 2 taon na ang nakararaan. Kailanman ay hindi siya naawa sa dugo't laman ng pamilya nila. Hindi niya ako itinuring na tao. Kung mag-aatubili ako bukas ang nakahandusay at duguduguan sa sahig, at ang bata sa aking sinapupunan ay panibagong buhay na kanyang kukunin. Nanaig ang aking galit kaysa sa aking awa. Kinagat ko ang labi ko at inilabas ang plastic bottle mula sa aking bulsa. Binuksan ko ang takip ng kaldero. Pinihit ko ang takip ng bote, pumikit ako, at ibinuhos ang buong nilalaman nitong malabo, puno ng latak, nagamot sa loob ng kaldero ng ginataan. Ang kulay putik na likido ay mabilis na humalo sa ginataan, kaya hindi nag-iba ang kulay nito. Ginamit ko ang sandok at hinalo ng maigi upang durugin ang latak ng tuba-tuba kasama ng mga malambot na langka at bilo-bilo. Ang matapang at mapaklang amoy ng herbal ay tuluyang tinakpan ng sobrang matamis na amoy ng langka at gata. Kahit tingnan ng maigi at amuyin, walang makakapansin na may kakaiba sa kaldero ng ginataang ito kaysa noong una itong lutuin. Matapos ko itong gawin, mabilis kong isinara ang bote at ibinalik sa aking bulsa. Kumuha ako ng malinis na basahan at pinunasan ang ibabaw ng kalan kung saan tumulo ang ilang patak. Bumalik ang lahat sa dati nitong kaayusan at pagiging perpekto. Eksaktong 3 m.p.m. lumabas ang advertisement sa TV. Hudyat ito na natapos na ang teleserye. Ang kaladkad ng tsinelas ng aking biyenan ay narinig mula sa sala patungo sa kusina. Agad akong kumuha ng basahan at nagkunwaring nagpupunas sa lababo. Pumasok siya sa kusina habang humihikab at nag-iinat ng katawan. Lumapit siya sa kalan, kinuha ang paborito niyang porselanang mangkok na may disenyong bulaklak at nagsalin ng ginataan hanggang sa mapuno ito. Grabe! Late na natatapos ang teleserye ngayon. Nakakangawit sa mata, sabi niya. Maria, kakain ka na ba para masalinan na rin kita ng isang mangkok? Medyo lumamig na. To, masarap kainin pag ganito. Tinaas pa niya ang mangkok malapit sa ilong niya, tuwang-tuwa sa amoy. Naku, wag na po muna. Hindi pa po ako tapos magpunas ng lababo. Kayo na po muna ang kumain. Maganda na po pakiramdam ko kaya ako na lang po maggagawa ng mga maliliit na trabaho para makagalaw-galaw. Nakangiti kong sagot habang masidhing nagpupunas. Hindi na namilit ang biyenan ko. Hinila niya ang kahoy na upuan sa kalagitnaan ng kusina. Ginamit niya ang kutsara para maingat na sumubo. Kain ang bawat piraso ng bilo-bilo at langka. Palihim akong sumusulyap sa kanya. Ang dibdib ko'y sobrang bilis ang kabog, parang gustong kumawala. Matagal niyang ninuya ang bawat subo bago lunukin. At masarap na masarap siya rito. Walang nangunot ang noo, walang reklamo sa lasa. Ang labis na tamis ng asukal at gata ay perpektong naitago ang lason. Ang mangkok ay agad naging kalahati at, makalipas ang ilang saglit, naging simot hanggang sa huling patak. Inilapag ng biyenan ko ang mangkok sa mesa, dumighay ng malakas, at hinaplos ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Masarap talaga ang pagkakaluto ko ng ginataan ngayon. First class, kasi yung langka na nabili ko. Sige, babalik muna ako sa sala para umidlip sandali. Pagkatapos mong maglinis, umakyat ka na para magpahinga. Huwag kang magpakapagod, at baka mapano ang apo ko. Pagkatapos ay tumayo na siya, at naglakad pabalik sa sala, humiga sa komportableng leather sofa. Naiwan akong nakatayo sa kusina, tinitingnan ang likod niya, at ang basyong porselanang mangkok na naiwan sa mesa. Ang palabas ay tapos na. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin ang pulbos ng tuba-tuba upang gumawa ng nakamamatay na pinsala. Ang karma, sa wakas, ay kumatok na sa pintuan ng bahay na ito. Naging mabigat ang hangin sa kusina pagkakaalis niya. Nakatayo pa rin ako roon. Mahigpit ang hawak sa basahan hanggang pumuti ang mga buto ng aking daliri. Nakatitig ako sa walang lamang mangkok. Ang ilang latak ng kayumangging sarsa ng ginataan sa ilalim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ako mismo ang nagpakain ng lason sa sarili kong biyenan. Ang isiping ito ay pumasok sa utak ko, ngunit nakapagtataka, hindi ako nakaramdam ng kahit anong pagsisisi o takot. Sa halip, isang malamig na pagkamahinahon ang sumakop sa buong isip ko.
Binuksan ko ang gripo at hinugasan ang mga bula sa lababo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila humahalo sa tense na paghihintay sa buong bahay. Pinunasan ko ang mga kamay ko at naglakad palabas ng kusina. Mula rito, nakikita ko ng malinaw ang biyenan ko na nakahiga sa brown leather sofa. Naka-cross legs siya, nag-aabani ko, at nakapikit habang ini-enjoy ang malamig na simoy ng electric fan na nakatutok sa kanya. Ang mukha niya ngayon ay puno ng kasiyahan at komportable dahil nabusog sa masarap na matamis na pagkain. Maria, pagkatapos mong maghugas, gawan mo naman ako ng mainit na green tea, tawag niya sa akin. Pagkatapos kumain ng matamis, kailangan uminom ng mapaklapaklang tsaa para bumaba ang asukal. Sakto rin pag-uwi ng papa mo, may mainit siyang iinumin. Walang bahid na hinala ang boses niya. Opo ma, pakukuluan ko po kayo agad. Sagot ko, pinapanatili ang normal na boses. Bumalik ako sa kusina at nagpakulo ng tubig sa electric kettle. Ang tunog ng kumukulong tubig ay umalingaw-ngaw. Sa aking isipan, nagsimula akong magbilang. Sabi ni Doktor, Santos, ang mataas na dose ng tuba-tuba ay magiging epektibo agad at nagdudulot ng mabilis na pag-urong ng matris sa loob ng 30 hanggang 45 minuto pagkatapos itong makapasok sa dugo. 3. 15 PM na ngayon. 15 minuto na ang nakalipas mula nang ubusin niya ang nakamamatay na mangkok na iyon. Dinala ko ang tray ng tsaa sa sala at inilapag sa glass table. Nakapikit pa rin siya habang nakikinig sa lumang kantang tumutugtog sa TV. Sinalinan ko ng mainit na tubig ang tsarera. Biglang gumalaw ang biyenan ko. Kumunot ang noo niya at hinaplos ang bahagi ng kanyang puson. Nung una, marahan lang ang paghaplos, ngunit pabilis at pabigat ito ng pabigat. Idinilat niya ang kanyang mga mata, bumangon agad, at nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Bakit biglang kumukulo ang tiyan ko? Baka hindi naluto ng maayos yung bilo-bilo? Maria, pakitingnan nga ang natirang ginataan sa kusina kung may kakaibang amoy. Sumasakit ang bituka ko. Ang boses niya ngayon ay nagbago. Hindi na komportable kundi may halong iritasyon at pagtataka. Kalmado akong nagbuhos ng mainit na tsaa at itinulak ito papalapit sa kanya. Ang bango po ng ginataan niyo ma. Malambot na po yung bilo-bilo. Baka naman po humina lang ang sikmura niyo ngayon. Tsaka marami po kayong nakain na matamis kaya may reaksyon. Subukan niyo pong uminom ng tsaa para uminit ang tiyan niyo. Baka gumaan ang pakiramdam niyo. Iaangat na sana niya ang tasa, ngunit huminto ang kamay niya sa hangin. Isang matinding hilab ang bumasag sa kanyang kalmado. Namimilipit ang kanyang mukha sa sakit. Binitawan niya ang tasa at mariing hinawakan ang kanyang puson habang ang kalahating katawan ay nakayuko na sa ibabaw ng glass table. Ang pag-ingit ay nagsimulang tumunog mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi ito simpleng sakit sa tiyan. Ang sakit, para akong sinusundot ng karayom mula sa loob at pinipilipit. Maria, kunin mo ang efficacent oil, bilis. Hindi ko na kaya ang sakit. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad papunta sa medicine cabinet sa dingding. Sadyang dahan-dahan kong binuksan ang bawat drawer. Naghahanap ng efficacent oil, kahit alam na alam kong nasa ikalawang drawer lang ito. Nang bumalik ako sa sala, ibang-iba na ang eksena. Wala na sa sofa ang aking biyenan. Nahulog na siya sa sahig. Nakahawak pa rin ang 2 kamay sa ibabang tiyan. Nakabaluktot ang buong katawan tulad ng isang nilagang hipon. Ang mahinang unggol ay naging matitinis na hiyaw. Tinatapik ng kamay niya, nang walang direksyon ang mesa, na hindi sinasadyang matabig ang tasa ng mainit na tsaa. Nahulog ang tasa sa sahig, isang malakas at matinis na tunog ng pagkabasag ng porselana ang pumunit sa tahimik na hapon. Kasunod nito ay ang mabigat na kalabog ng kanyang katawan sa marmol. Tumayo lang ako habang pinapanood ko siyang namimilipit. Ang nakatakdang ginataan ay lubusan nang nagpakita ng mapangwasak nitong lakas. Ang cycle ng karma ay opisyal nang nagsara dito mismo sa sala namin. Ang sigaw niya ay palala ng palala. Nagpapagulong-gulong siya sa malamig na sahig, ngunit pinagpapawisan siya ng matindi. Ang kanyang maayos na buhok ay nakadikit na sa kanyang noo. Namimilipit ang kanyang mukha dahil sa sakit na parang nilalaplap ang kanyang laman. Kumakapit ang mga kamay niya sa kanyang damit, naghahanap ng makakapitan pero wala. Ang contraction na dulot ng tuba-tuba ay hindi katulad ng simpleng sakit ng tiyan. Malupit ito at walang patawad. Tila sinasakal ang bawat panloob na organ niya. Eksakto sa oras na iyon, narinig ang pagbukas ng gate. Pumasok si Roberto.
ang biyenan kong lalaki, bitbit ang chessboard, at kasunod niya si Carlos. Nag-brown out pala sa City Hall kaya napaaga ng uwi si Carlos. Nang makitang bukas ang pinto at umaalingaw-ngaw ang sigaw, nagmamadaling pumasok ang dalawang lalaki. Ang eksena sa harapan nila ay nakakapanghina. Diyos ko po! Ang sakit ng tiyan ko! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Ang bata! Ang bata! Sa sinapupunan ko, sigaw ng biyenan ko sa garalgal at kawawang boses. Ibinaba ni Roberto ang hawak niya at lumuhod sa tabi ng asawa niya. Ang nanginginig niyang kamay ay kumapit sa asawa niya, bakas ang labis na takot at gulat. Sunod-sunod ang tanong niya. Nagagalit dahil hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Elena, anong nangyayari sa'yo? Kanina lang maayos ka naman nung umalis ako. Anong batang sinasabi mo? Matanda ka na at nasisiraan ka na ba? Carlos, ilabas mo ang tricycle para dalhin sa health center. Baka na food poison to. Lumuhod din si Carlos. Natataranta habang pinipindot ang magkabilang sentido ng kanyang ina. Sumigaw siya ng malakas na ambulansya na dapat at hindi tricycle. Ang gulat ni Carlos ay ibang-iba sa malamig na pagbalewala niya nung ako mismo ang umiiyak sa sakit nung 2 beses akong nakunan noon. Noong panahong yon, pinagsabihan lang niya ako at sinabing nag-iinarte ako. Pero ngayon na nanay niya ang nakahandusay, halos madulas ang daliri niya sa cellphone habang tumatawag ng Grab dahil sa sobrang nerbiyos. Tinabig ng biyenan ko ang kamay ni Carlos. Ikinuko niya ito hanggang sa magdugo. Nakaturo siya sa sahig kung saan may bumabakas na kulay pulang dugo mula sa suot niya. Isang matapang na amoy ng dugo ang humalo sa hangin. Hindi tricycle. Tumawag kayong Grab. Pumuputok na ang tiyan ko. Ang anak ko. Pumuputok na. Anak ko. Dinudugo ako. Sigaw ng biyenan ko, habang nanginginig sa takot at sakit. Nang makita ang dugo, nanlaki ang mga mata ni Carlos, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Si Roberto ay tulala, bukas ang bibig sa gulat. Agad umeksena si Aling Nena, na nasa kabilang bahay nang marinig ang gulo. Diyos Marimar! Dalhin niyo agad si Elena sa ospital! Sigaw ni Aling Nena, nang makita ang dugo. Pumara ng taxi si Carlos at binuhat ang ina. Bitbit ni Roberto ang bag at nagmadaling sumunod. Ako, tahimik na inilak ang pinto ng bahay at sumakay sa huling upuan ng taxi. Sa loob ng taxi patungong Quezon City General Hospital, ang hangin ay sobrang bigat. Nakahiga ang biyenan ko sa binti ni Carlos, walang tigil sa pag-iyak habang hawak ang puson. Tinatapik-tapik ni Carlos ang pisngi ng ina niya habang inuutusan ang driver na bilisan at wag pansinin ang red light. Si Roberto na nasa unahan ay hawak ang ulo, nagrereklamo sa kamalasang tumama sa pamilya. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbigay linaw sa aking kalmadong mukha. Tiningnan ko ang asawa kong iniiyakan ng ina, at ang biyenan kong namimilipit sa sarili niyang patibong. Silang dalawa ay tumitikim lang ng eksaktong pinatikim nila sa akin sa loob ng 5 taon. Ang sakit na dinaranas niya ngayon physically ay wala pa sa sakit na ibinagay nila sa mental at emosyonal na kalagayan ko. Ang biyaheng ito patungo sa ospital ang magbubunyag sa madilim na sikreto ng pamilya de Guzman. Magugulo ang emergency room ng ospital ng 6 p.m. Binuhat ni Carlos ang kanyang ina papasok, sumisigaw ng tulong sa doktor. Mabilis na ipinasok ng mga nurse ang biyenan ko sa resuscitation area. Nagsara ang pinto ng ER. Naiwan kaming 3 sa malamig na pasilyo. Binalot ng katahimikan ang lugar. Nakayuko si Roberto sa silya, pilit hinihilot ang pagod niyang mukha. Nagpapabalik-balik naman sa paglakad si Carlos, paminsan-minsan ay sinusuntok ang pader sa sobrang inis at stress. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Tito Ramon, ang pinakamatandang kapatid at pinuno ng kanilang angkan matapos mabalitaan ang nangyari. Si Tito Ramon ay may awtoridad sa buong angkan. Ang kanyang boses ay parang batas. Nang makita ang kapatid niyang si Roberto at ang pamangking mukhang pagod na pagod, inihampas ni Tito Ramon ang baston sa sahig. Anong klaseng pamilya ito? Maayos at malusog si Elena tapos biglang dinudugo? Roberto, paano kang naging asawa na hahayaan mo na lang nakahandusay ang asawa mo sa sahig ng walang alam? Tumingala si Roberto, ang mukha'y puno ng hirap. Wala po akong alam, kuya. Pag-uwi ko galing sa laro ng chess, nagkakagulo na. Nakahawak siya sa tiyan niya, dinudugo. Saka sinisigaw niya ang tungkol sa isang sanggol. Nakarindi sa tainga,
Akala ko nasisiraan na ng bait sa sakit. Eksakto sa oras na iyon, bumukas ang pinto ng ER. Isang seryosong doktor ang lumabas, hawak ang medical chart. Lumapit silang tatlo at pinagmasdan si doktor. Dok, kamusta na po ang mama ko? Na food poison po ba siya? Na dahilan ng pagdudugo? Mamatay ba siya? Tanong ni Carlos. Inayos ng doktor ang kanyang salamin at sinulyapan ng pamilya. Binuklat niya ang chart at nagpaliwanag sa isang malinaw at diretsyong boses na dumurog sa mga ignorante nilang haka-haka. Anong food poison? Ang pasyenteng si Elena de Guzman, 52 taong gulang, ay dinala rito sa sitwasyong may matinding pagdurugo sa puwerta dahil sa pagkakunan. Buntis ang pasyente ng 12 linggo, ngunit ikinalulungkot kong sabihin, hindi na natin naisalba ang sanggol. Ang dahilan ng pagkakunan ay hindi dahil sa aksidente, kundi dahil naka-ingest ang pasyente ng napakataas na dose ng lason na nagdulot ng pag-urong ng matris. Sa blood test na ginawa, ang active ingredient ay tugma sa isang uri ng local na herbal na pampalaglag, malamang ay ugat ng tuba-tuba. Ang mga salita ng doktor ay parang kidlat na yumanig sa ospital. Napaatras ng 2 hakbang si Roberto at kinailangang humawak kay Tito Ramon para hindi bumagsak. Nanlaki ang mata ni Carlos, bukas na bukas ang bibig na hindi nakapagsalita. Inihampas muli ni Tito Ramon ang baston. Anong kabalastugan ang sinasabi niyo, Doc? Ang hipag ko ay 52 taong gulang na at menopausal na ng ilang taon. Paano siya mabubuntis? At lalong-lalo na, iinom ng gamot pampalaglag. Baka mali ang diagnosis niyo at sinisira niyo ang reputasyon ng pamilya namin? Sumali si Carlos. Malakas ang boses. Tama. Baka naipagpalit niyo ang resulta, Doc. Matanda na si Mama. Hindi na kaya manganak. Pakicheck po ulit bago kayo magsalita ng ganyan. Nakakahiya. Napanatili ng doktor ang pagkamahinahon at inilabas ang resulta ng ultrasound at blood test sa harap ni Carlos, sabay turo sa mga red flag sa report. 20 taon na akong nagtatrabaho, hindi ako nagkakamali. May mga kaso ng perimenopausal women na nagkaka-ovulation at nabubuntis ng hindi inaasahan. Kahit maliit ang porsyento, nangyayari. Andyan pa ang fetus na nakuha, malinaw na ebidensya. Kung ayaw maniwala ng pamilya, mamaya pwede nyo nang tanungin mismo ang pasyente pagkagising niya. Ligtas na siya at ililipat na sa recovery room. Ang mas mahalaga ngayon, alamin ng pamilya kung saan nanggaling ang lason. Sino ang nagpainom sa kanya at ano ang layunin? Ang pagpapainom nito ng ganitong karami ay attempted murder. Tumalikod ang doktor at naglakad palayo na nag-iwan ng nakamamatay na katahimikan sa pamilya. Bumagsak si Roberto sa pagkakaupo sa upuan, nanginginig ang 2 kamay na nakahawak sa ulo. Nakasandal si Carlos sa dingding, nakatulala. Si Tito Ramon ay napabuntong hininga ng malalim. Ang nakakahiyang katotohanan na ito ay sumira sa dangal at pagmamalaki ng pamilya de Guzman. Isang 52 taong gulang na matandang babae, nagtago ng pagbubuntis, tapos nalason at nakunan gamit ang herbal na pampalaglag sa loob mismo ng sariling bahay. Kung malalaman ito ng kapitbahay, magiging tampulan sila ng tukso at tsismis. Nakatayo lang ako sa kanto ng pasilyo, nakakrus ang mga braso, at palihim na nagmamasid sa reaksyon ng bawat isa. Ang tunay na palabas ay paparating pa lamang kapag nagising siya at kinailangan niyang humarap sa pag-uusisa ng sarili niyang pamilya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng recovery room. Inanunsyo ng nurse na gising na ang pasyente at pwede nang pumasok, ngunit 2 tao lang muna. Nagdesisyon si Tito Ramon na siya at si Roberto ang unang papasok para alamin ang totoo. Kami ni Carlos ang nasa labas. Ngunit sa sobrang kuryosidad at pagkataranta, hindi napigilan ni Carlos na sumingit, tinulak pa si Tito Ramon, at diretsyong pumasok. Sumunod na rin ako ng tahimik. Sa ibabaw ng puting kama, nakaratay ang aking biyanan. Maputla at abo ang kanyang mukha, tuyo ang mga labi. Tumutunog ang heart monitor na tutut sa gilid. Nang makita niya ang pamilya na pumasok, tumulo ang mainit na luha sa kanyang mga mata at bumasa sa unan. Tumakbo si Roberto, hinawakan ng kamay ng asawa, puno ng galit at awa ang boses. Elena, magsabi ka ng totoo sa akin. Sabi ng doktor, 3 buwan ka ng buntis at nakainom ka ng gamot pampalaglag kaya nakunan. Bakit mo itinago ang ganito kalaking balita sa akin? Anong laro ba to? Pumikit ang biyenan ko at humagulgol ng malakas. Ang pananahimik niya ay lalong nagpasiklab sa galit ni Tito Ramon. Inihampas ulit nito ang baston at sumigaw.
Huwag kang umiyak dyan. Dahil umabot na dito, magpaliwanag ka. Sinong nagpainom sa'yo ng lason? Bakit ka buntis sa ganyang edad at nagtago ka sa aming lahat? Pinahiya mo ang pamilyang ito, alam mo ba yon? Sa ilalim ng matinding pressure, hindi na makapagsinungaling ang aking biyanan. Idinilat niya ang kanyang mga mata, umiiwas ng tingin at hindi makatingin ng diretsyo kahit kanino. Nagsalita siya ng putol-putol at napakahina, ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay naglalaman ng masamang katotohanan tungkol sa puso ng tao. Hindi ko sinasadya. Ilang buwan na ang nakakaraan. Nakaramdam ako ng kakaiba at inakala kong menopause lang. Kaya nagpa-check up ako. Sabi ng doktor buntis daw ako. Nahihiya ako. Isipin mo Kuya Ramon, sa edad kong to, magkakaapo na dapat ako pero heto buntis pa? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa barangay natin at mga tsismosa sa kanto? Baka pagtawanan lang tayo at sabihing walang kwenta ang pamilya natin? Natakot ako. Gusto ko sanang ipalaglag ng palihim, pero sabi ng doktor, mahina ang matris ko at baka ikamatay ko ang procedure. Kaya pinatagal ko at itinago ko kasi hindi ko alam gagawin. Hindi na napigilan ni Carlos ang sarili at sumingit. Kung nahihiya ka, dapat sinabi mo kay Papa o sa akin para nakaisip tayo ng solusyon. Bakit mo kailangang uminom ng pekeng pampalaglag na yon hanggang sa maging ganito ang kalagayan mo? Alam mo bang muntik ka nang mamatay? Umiling-iling ng mariin ang biyanan ko habang umiiyak ng walang humpay. Tiningnan niya ako na tahimik lang nakatayo sa isang kanto. Ang mga mata niya ay nag-alab sa inggit at galit na hindi maitago. Hindi ko yon sariling ininom. Para dapat kay Maria yon. Buntis siya ng 3 beses. Sabi ng doktor, mabilis makunan. Naisip ko na, kung hindi ko kayang ipanganak ang anak ko, hindi rin niya pwedeng ipanganak ang sa kanya. Sapat na ang isang apo sa pamilyang to. Kung sakaling manganak siya, baka mahati pa ang mana ng anak ko sa huli. Kawawa ang magiging anak ko. Kaya pumunta ako sa Quiapo at bumili ng ugat ng tuba-tuba. Ginawa kong pulbos para ihalo sa gamot pampakapit ni Maria. Araw-araw ko iyon inihahalo. Akala ko kusa siyang makukunan ng walang nakakaalam. Pero heto ang nangyari. Nanigas ang lahat. Naging nakakasakal at nakakabingi ang katahimikan sa kwarto na para bang wala ng hanging pwedeng hingahin. Binitawan ni Roberto ang kamay ng asawa, umatras ng 3 hakbang, at tiningnan ang babae bilang isang estrangherong halimaw. Napanganga si Tito Ramon, tulala, at hindi makapaniwala sa narinig niya. Hawak ni Carlos ang kanyang ulo, pailing-iling, at binubulong ang kanyang pagtanggi sa ganitong uri ng pamumuhay. Napakalupit ng katotohanan. Isang biyenan, isang lola, na dahil lang sa sobrang pagkamakasarili, inggit, at panakaw na intensyon sa yaman, ay gumawa ng paraan para patayin ang sariling apo sa sinapupunan. Takot siyang kunin ng manugang ang mana ng sarili niyang bunso, kaya't nakagawa siya ng napakasamang krimen na tinalikuran ang konsensya. Elena. Demonyo ka na at hindi ka na tao. Bulong ni Roberto sa pamamagitan ng ngipin, nanginginig dahil sa sobrang galit. Hindi niya matanggap na nabubuhay siya kasama ang isang babaeng may ganito kaitim na budhi. Humagulgol ng iyak ang aking biyenan. Nagsusumikap magpaliwanag at makahingi ng awa. Ipinagtanggol niya na lahat daw ng ito ay para protektahan ng pamilya, para kay Carlos. Ngunit ang mga luhang buwaya ay wala ng bisa sa kahit kanino ngayon. Ang maskara ng isang maamong ina ay nabasag, nag-iwan ng maitim, masama, at makasariling kaluluwa. Ang ingay ng iyak niya ay nanatili sa kwarto ng ospital. Ang tensyon ay lumala. Ang lahat ay nakuryente sa pagiging malupit niya. Ngunit sa gitna ng gulo, isang tanong na may katuturan ang lumabas mula kay Tito Ramon. Pinalo niya ang baston niya at sumigaw. Ang mata niya ay parang kutsilyong pumuputol sa hangin. Teka lang! Sabi mo, ilalagay mo sana ang lason sa gamot ni Maria. Paano naging ikaw ang nalason? Ikaw ba mismo ang naglagay ng lason sa ginataan mo? Para magpakamatay? Ang tanong ni Tito Ramon ay nagpatahimik sa magulong isipan ng lahat. Tama, nagplano ang biyanan ko para lasonin ang manugang niya. Ngunit sa huli, siya ang uminom ng lason niya. Huminto sa pag-iyak ang biyanan ko. Nakatitig sa kisame. Tulala ang mukha. Nauutal siyang sumagot. Hindi ko alam. Alam kong kaninang umaga nilagay ko. Yung pulbos sa gamot ni Maria. At ako mismo nagpainom sa kanya Tapos hapon na noong uminom ako ng ginataang bilo-bilo. Wala akong inihalong tuba-tuba dun.
May nanabutahe sa akin, may gustong pumatay sa akin. Ang lahat ng mata ni na Roberto, Carlos, at Tito Ramon ay direktang tumutok sa akin na nakasandal sa malamig na pader, nakakrus ang mga braso. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Tinaas ko ang aking baba at naglakad papunta sa gitna, hinarap ang lahat ng galit at nag-iimbestigang mata ng angkan nila. Ang boses ko ay kalmado, malakas, at hindi nanginginig kahit nakatiting. Totoo yon. Ako ang gumawa. Ako ang nagsali ng nilason niyang gamot sa loob ng ginataang bilo-bilo na kinain niya. Isang malakas na mura ang ibinato. Sumugod si Carlos. Mahigpit na hinawakan ang aking pulso sa lakas na nagpamangot sa akin dahil sa sakit. Namumula ang mukha niya at lumalabas ang ugat sa templo niya. Nanlilisik ang mga mata niyang tumitig sa akin at sumigaw, "Baliw ka na! Nilason mo ang nanay ko! Napakasama mo at wala kang puso! Alam mong buntis siya pero nilason mo pa rin! Ikaw ang demonyo!" Sa pilitan kong binawi ang braso ko mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Carlos. Tinaas ko ang ulo ko at tumitig pabalik sa mga matang puno ng galit ng asawa kong minsan ko nang minahal. Ngumiti ako ng pakla. Ako walang puso? Ako ang demonyo? Tanungin mo muna ang nanay mo kung anong ginawa niya sa aming mag-ina. Araw-araw siyang umaakyat bitbit ang mangkok ng lason hanggang sa kama ko. At pinipilit niya akong ubusin to. Walang pusong inihanda ang pagpatay sa sarili mong anak sa sinapupunan ko. At sinasabi mo na alam kong buntis siya? Hindi, Carlos. Wala akong kaalam-alam na kaya pa niyang manganak sa ganyang edad. Ang alam ko lang, gusto niyang tapusin ang buhay ng anak natin, kaya kailangan niyang matikman ang sakit ng sarili niyang lason. Ibinabalik ko lang kung anong ibinigay niya sa akin. Dinuro ako ni Roberto at nanginginig sa galit. Kahit mali ang mama mo, wala kang karapatang gawin yon. Nang malaman mo ang lason, bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Hindi mo sinabi kay Carlos? At bakit nanahimik ka at naghiganti ng walang puso? Ano ang tingin mo sa bahay na to, digmaan? Nang marinig ko ito, tumawa ako ng malakas. Ang halakhak kong puno ng pait ay umalingaw-ngaw na nagpadama ng kilabot sa mga tao roon. Humakbang ako papalapit kay Carlos, tinuro ang dibdib niya, at sinabing malinaw ang bawat salita. Sabihin sa kanya, kapag sinabi ko ba maniniwala siya? Kagaya noong nakaraan? Di ba palagi niyo kong pinagtutulungan na matris ko ang may problema? Noong una akong nakunan, pinagsisigawan ako ng nanay niyo rito mismo sa ospital. Nag-iwan ng pambayad si Carlos at basta na lang umalis. Sa ikalawa kong pagkakunan, diring-diri kayong tumingin sa akin. Sabi niyo hindi ako marunong manganak at pinataksi niyo ako pauwi ng mag-isa. Kanina lang nang sabihin kong nag-iba ang lasa ng gamot. Anong sinabi niya? Praning ka lang. Binibigyan mo lang ng masamang issue ang pag-aalaga ni mama. Sa pamilyang to, may halaga ba ang mga salita ko kahit kasing liit ng butil ng buhangin? Kung pinakita ko ang ebidensya, magtutulungan lang ulit kayo at ipagpipilitang ako ang gumawa noon. Kaya wala akong ibang choice. Ako ang kikilos para protektahan ang sarili kong anak. Ang mga salita ko ay parang kutsilyo na dumiretso sa puso at budhi ni Carlos. Umatras siya, lumikot ang paningin at hindi na ako kayang tingnan. Ang hubad na katotohanan na siya ay duwag at pabayang asawa ay tuluyang nailantad. Si Roberto at Tito Ramon ay nanahimik, hindi makahanap ng rason upang lumaban. Napagtanto nilang ang malagim na trahedyang ito ay hindi lang dahil sa pagiging malupit ng biyenan kundi dulot na rin ng pagpapabaya, panlalait at kasamaan ng buong pamilyang ito laban sa isang manugang. Pagkatapos ng magulong gabing iyon sa ospital, gumuho ng tuluyan ang lahat sa malaking bahay namin sa Maynila. Na-discharge ang biyenan ko pagkatapos ng isang linggo. Nakabangon siya physical, ngunit nadurog ng husto ang mental niyang kalusugan, ang hiya, dahil sa pagtatago ng pagbubuntis. Ang insulto na malaman ang pagiging mamamatay tao dahil natuklasan mismo ng inaping manugang na humantong sa kanyang matinding depresyon. Ikinulong niya ang sarili niya sa ground floor, laging sarado ang bintana at hindi na lumabas ng bahay. Araw-araw ay tulala sa kama, nagro-rosaryo, at sinasabi ang mga dasal na walang kahulugan. Kailangan pa ng sleeping pills para lang makatulog siya. Si Roberto ay naging sobrang tahimik at matamlay. Tumigil na siya sa paglalaro ng chess sa barangay hall, nagluluto na lang at nag-aalaga sa kanyang nababaliw na asawa. Ang paggalang nila noon bilang retirado ay tinapakan ng realidad ng sirang pamilya. Naging napakalamig ng relasyon namin ni Carlos, para kaming nasa ibaba ng 0 degree.
Nakatira kami sa iisang bubong, ngunit parang multo sa isa't isa. Inilabas ni Carlos ang mga kumot at natulog sa brown leather sofa kung saan nangyari ang namimilipit sa dugo niyang ina. Nagtatrabaho siya mula madaling araw at nakakauwi ng napakalalim na ng gabi. Amoy alak, walang sorry, at walang pilitang paghingi ng tawad o pakikipagkasundo na lumabas sa bibig niya. Siguro, dahil para sa kanya, ako ay isa pa ring halimaw na pumatay sa kapatid na nasa tiyan ng nanay niya. At para naman sa akin, siya ay nananatiling mahina, duwag, iresponsable, at isang taong hindi nararapat maging ama ng batang ito. Ang pundasyon ng kasal ay nabubulok na, at naghihintay na lamang ng malakas na ihip ng hangin para maging abo na tuluyan. Isang Sabado ng umaga, nagpaalam ako sa doktor para maglakad-lakad at kumuha ng sariwang hangin. Sabi ng ultrasound, napakalusog ng anak ko at maganda ang heartbeat niya. Nagbigay ito sa akin ng panibagong matinding lakas. Naglakad-lakad ako malapit sa Quiapo. Nakita ko sa daan, may isang ale na nagtitinda ng mga herbal. Naagaw ang pansin ko sa isang basket ng maliliit, kulay tsokolate, at mapaklang halamang ugat. Ang karton na ipinatong doon ay nakasulat gamit ang pentel pen. Ugat ng tuba-tuba, 50 pesos per lagram. Nakatayo ako roon habang tinititigan ng signage. 50 piso. Isang napakamura at walang kwentang halaga ng halaman na tumutubo sa damuhan. At yun rin ay isang murang presyo na itinakda ng aking biyenan kapalit ng buhay ng kanyang sariling apo. Ang inggit, pagiging gahaman, at pagkadamot ay minsan nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay kayang maging ganito kalupit. Ngumiti ako ng mapakla at nagpatuloy na sa paglalakad. Pag-uwi ko, kinuha ko ang lumang maleta sa ilalim ng kama ko. Kinuha ko ang plastic bag ng latak ng herbal at mga basyo ng malabong tubig at itinapon ito sa mismong basurahan sa labas ng bahay. Hindi ko na kailangang itago ang nakamamatay na ebidensya. Ang parusang naranasan nilang lahat sa bahay na ito, ang pinakamabigat na karma. Naghugas ako ng kamay, tinimplahan ang sarili ko ng gatas, at humiga ng maayos sa kama ko. Hinimas ko ng marahan ang aking lumalaking tiyan. Isang munting buhay ang palaki ng palaki. Matibay, at patuloy na nalalagpasan ang mga hadlang para lang mailuwal dito sa mundo. Anak, gagawin ko ang lahat para maipanganak kang malusog. Hindi natin kailangan ang pekeng pamilyang ito. Buhayin nating mag-isa ang buhay na para lang sa atin. Bulong ko. Ang luha ko ay muling pumatak sa pisngi ko, ngunit ang mga labi ko ay ngumiti na ng maluwag. Ang papel para sa annulment na inihanda at ipinaprint ko na ay naroon lamang, maayos na nakatago sa aking vanity table. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang ilagay ko sa ibabaw ng mesa. Ang kalupitang dulot mismo ng kadugo ay nagbigay sa akin ng matinding aral. Minsan, kung sino pa ang kapamilya, sila pa ang handang saksakin ka para sa kanilang maliit at gahamang pangarap. Ang pagtapos ng kasalang ito ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, bagkus, ito ay ang umpisa ng matibay na buhay at kaligtasan ng aming mag-ina.